Lumipat naman ang eksena sa isang interrogation room. Naroon si False Charges, edad 52. Siya ay leader ng extremist na Wings of Freedom Group. Inaresto siya sa mga kasong pagtulong sa mga ilegal na imigrante mula sa kanluran at pananakit sa isang miyembro ng Conservative Party. Galit naman si Falsa at ipinaglaban niya na ang mismong pag-aresto sa kanya ay iligal daw at isang paglabag sa kanyang karapatang pantao. Hayagan niyang sinabi na wala siyang respeto sa mga mangmang na organisasyong tulad nila, at iginiit na wala silang paggalang sa pagkakaiba-iba ng pananaw. Pagkatapos ay tinuligsa niya sila, sinabing mabulok sila sa impyerno at tinawag silang mga baboy. Ang kaharap nito ay si Yuri, isang agent ng SSS. Tinanong niya kung hindi ba likas na salungat ang kanyang paninindigan doon. Marahas siyang tumugon, sinasabing yun mismo ang problema, ang aso ng estado na agad-agad na pinipigil ang kanyang pananalita. Parehong napatigil sina Yuri at Chloe, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Matapos ang pakikipag-usap dito, sunod naman na humarap sa kanila si conspiracist, edad ay 68. Arestado ito pag-atake sa Central Bank. Sinabihan niya silang buksan ang kanilang mga mata. Nakikipagsabuatan daw sila sa shadow government. Iginiit niyang sila raw ay mga alipors ng dyablo, at ipinilit na alam niya ang katotohanan, dahil nabasa raw niya ang lahat ng iyon sa mga tabloid. Ipinahayag niya ang sarili bilang isang bayani na lumalaban upang protektahan ang kanyang bansa, saka idinagdag na ang mga mabababang opisyal na tulad nila ay hindi mauunawaan kung paano talaga gumagana ang mundo, bago siya humalakhak ng malakas. Tahimik lang namang nakinig dito si Yuri pati na ang lieutenant niya. Matapos ang interrogation, lumabas na nga sila at nagreklamong nakakapagod daw yun. Wika ni Yuri, sobrang dami na daw ng mga extremists ngayon. At sa tingin ng lieutenant na maaaring yun ay dahil paparating na ang spring. Kumaway naman sa kanila ang SSS director at nangamusta. Inaya niya silang kumain ng steak kasama siya. Gulat naman sila doon. Alam niyang matagal-tagal na daw, pero kailangan daw nilang ipagdiwang ang pag-clock ni Yuri kay Twilight, lalo't kumalma na ang mga bagay-bagay ngayon. Sagot naman ng lieutenant na parang pretext lang yun upang uminom. Ngumiti naman si Yuri at sinabing, nais niya daw sanang sumama gayunpaman, meron itong date sa gabing yun. Hindi naman inasahan ni Chloe na marinig yun sa kanya. Komento tuloy ng lieutenant na sigurado siyang kapatid nito ang kasama niya. Kinagabihan, tama nga ang hula ng lieutenant. Bumati si Yor kay Yuri at kumaway. Dali-dali naman itong tumakbo nang masulyapan siya. Sobrang nitong saya at sobrang ganda niya daw sa araw na yun. Ngunit araw-araw naman daw siyang ganon. Nabahala naman si Yor at pinakiusapan nitong huwag sumigaw sa gitna ng kalsada ng ganon. Sa isip-isip ni Yuri, ito ang unang pagkakataon na makakasama niyang lumabas ang kanyang ate simula daw nang kunin ito ng mga forgers sa kanya. Kaya naman, hinding-hindi nito palalamapasin ang makadate si Yor para sa kahit na ano. Kahit pa ang imbistasyon mula sa kanilang chief. Sinabi ni Yor sa kanya na matagal-tagal na daw nilang nagawa yun at sumangayon naman si Yuri dito. Nang kamustahin ni Yor ang trabaho nito, sagot naman niyang may mga sinipad daw siyang bots at kinuha ang mga pangalan ng mga traidor sa lipunan nila para lamang makaalis siya doon on time. Komento naman ni Yor na ang laki na daw nito ngayon. At tama daw, sagot ni Yuri. Lumaki siya bilang isang splendid at mature na adult. Sinuggest naman itong mag-shopping muna daw sila bago kumain ng hapunan. Kaya't dumiretso sila sa isang mall. Gayunpaman, habang tumitingin-tingin ng mga items, napatanong si Yor kung bakit sobrang mahal daw ng mga gamit sa department stores. Na para bang ang bawat price tag ay may extra zero daw doon. Sagot naman ng kapatid nitong yun ay dahil mga high-quality items yun. Ang mga superior niya daw ay laging nagsha-shopping sa ganung klaseng lugar. Napabilib naman si Yor at sinabing good for them. May tinitigan naman si Yor na display at tinanong kung high-quality item daw ba talaga yun at nagulat na nagkakahalaga ito ng 500 DALK. Curious naman si Yuri kung nais daw ba niya yun. At kahit hindi pa ito sumasagot ay hinayla na ito ni Yuri at dinala sa counter upang bayaran. Pinigilan naman ito ni Yor since hindi niya daw kailangan yun. Nagtaka tuloy si Yuri kung hindi ba daw ito pwedeng magdala ng ganung mga bagay sa forger home. Napipilitan lang ba daw siyang mamuhay ng walang saya dahil sa tyranny ni Loy Loy? Sagot naman itong hindi daw.
Ayaw niya lang daw talaga ng mga ganong bagay. Sabay sorry sa kung sino man daw ang gumawa nun. Wika naman ni Yuri na dapat ay tigilan na daw nitong pigilan ang sarili niya. Meron daw siyang good salary, kaya naman, kung meron itong makitang bagay na gusto niya ay sabihin niya lang. Natuwa naman si Yor nang marinig yun at kinumpirma kung willing daw ba talaga siyang gawin yun. Sapat na daw ang sentiment na yun, ngunit biglang may napansin ito sa display. Ang bedding sale. Nakakita siya ng bedsheet na may stars. Hindi naman inasahan ni Yuri na nais nito ng bedspread. Ang adorable daw nito na gusto niya ng isa nun na may childish pattern gaya nun. Tumanggi naman si Yor na para sa kanya yun. Wika nito, worn down na daw ang kay Anya so naisip nitong bilhan siya ng bago. Naisip nitong yun ay dahil nalalawayan nito lagi ni Anya at kinakalmat ni Bond. Na-realize naman ni Yor na kailangan niya din daw ng bagong washroom towels. Nagreklamo naman si Yuri. Anya, gusto niya daw bumili ng something para sa kanya mismo. Yung gusto niya para sa sarili niya. Na-appreciate naman ito ni Yor pero wala siyang maisip. Actually, naisip daw nitong kailangan ni Lloyd ng bagong toothbrush. Nang marinig yun, sinabi ni Yuri na too bad, tama na daw ang shopping nila. Masyado nang delikado at dumiretso na sila sa dinner. Matapos ang kanilang shopping sa department store, dumiretso na nga sila sa pricey restaurant. Napabilib naman si Yor na nagpa-reserve ito sa isang fancy na lugar na gaya nun. Sobrang grown-up na daw talaga ng kapatid niya at proud naman ito sa sarili niya. Nang o-order na sila, pinili ni Yor ang isang baso ng apple juice. Hindi naman makapaniwala si Yuri na hindi ito iinom. Dahil daw ba pinipilit siya ni Loy na gumawa ng housework pagka-uwi sa bahay nila. Itinanggi naman ito ni Yor. May tendency lang daw kasi siyang mag-go at eat kay Lloyd kapag nakainom siya ng alak, kaya sinusubukan niyang magbawas. Pero kadalasan daw, wala rin siyang masyadong naaalala pagkatapos. Nang marinig yun, hindi mapigilan ni Yuri na mapasigaw. Kung ganun daw ay dapat hindi na muling uminom pa ang ate niya. Sinabihan naman siya ng waiter na hinaan daw ang boses nito. Habang kumakain na nga sila, inamin ni Yuri na malungkot daw siya. Dahil ginawa na daw siyang alila ng mga forgers. Sana lang daw ay makahanap ito ng sarili niyang happiness. Sagot naman ni Yor na hindi daw siya alipin nila. Ngunit sagot ni Yuri na ang mga biktima daw ng brainwashing ay laging tinatanggi yun. Nais niya daw na pag-isipan ni Yor yun ng seryoso. Ngunit itinanggi ni Yor na na-brainwash daw siya. Dahil dun, tinanong ni Yuri ano daw ang mga bagay na ine-enjoy nitong gawin. Gaya na lang ng hobbies and stuff. Sa isip-isip ni Yor, buong akala niya ay mas mapapantag si Yuri kapag ikinasal na siya ngunit parang nag-backfire pa daw ito. Napaisip tuloy siya ng isasagot at binanggit na minsan, naglalaro daw ito ng volleyball kasama ang grupo ng ibang mga moms. Though isang beses pa lang itong nangyari. Napaisip naman si Yuri dahil nag-match daw ito sa internal politics teams intel nila na nakikipag-associate ito kay Mrs. Desmond. At sa tingin niya ay hindi naman yun problema. Dagdag pa ni Yor, nakikipag-inuman daw ito kasama ang mga katrabaho nito sa City Hall. Dahil dun, muling nagwala si Yuri at sumigaw na hindi na daw dapat pa itong uminom. Kaya naman, muli siyang pinagsabihan ng waiter na hinaan ang boses. Dinagdag pa ni Yor na ang pag-aalaga niya daw kay Anya ay tunay na nakapagbibigay sa kanya ng saya. Pinapaalala daw kasi nun sa kanya ng bata pa si Yuri. Nainis naman si Yuri na inihahalin tulad siya nito sa simpleton daw na yon. Napatigil naman ito at na-realize na tama daw, kahit noon, isinasakripisyo nito ang sarili niyang kaligayahan upang alagaan siya. Hindi naman makapaniwala si Yor sa sinabi nito. Maaaring mahirap man daw ang sitwasyon nila dati, pero sino daw ba ang nagsabing hindi nito na-enjoy yun? Sobrang na-treasure niya daw ang mga araw na ginugol nilang magkasama. At hindi niya ito ipagpapalit sa kahit na ano pa. At dahil daw kasi sa mga pagkakataong yun ay nagagawa nitong magtrabaho ng matindi ngayon. Kwinento nitong nang magkatrabaho na daw si Yuri at kinailangang umalis para sa unang pagkakataon, naiwan daw itong mag-isa. Alam niya daw ba kung gaano ka-lonely yun para sa kanya? Hindi naman inasahan ni Yuri na marinig ito sa kanya. Kaya't na-curious ito kung yun daw ba ang dahilan kung bakit ito nagpakasal. Dahil lonely siya, itinanggi naman ito ni Yor. Pero ngayon, meron na daw siyang Anya at Lloyd, at iba pang mga tao sa paligid, at higit sa lahat,
ang makita kung gaano ka-accomplished na daw ang kapatid nito. Ang mga feelings daw na yun ay nasa nakaraan na lamang. Napatahimik lang si Yuri bago umiyak at amining sobrang lonely daw nito kapag wala siya. Lumapit siya dito at sinabing, kung nais niya daw, pwede namang alagaan niya siya forever. Ngunit sinabihan siya nitong huwag maging silly. Malaki na daw ito at impressive na ngayon. Dahil dun, sinabi ni Yuri na gagawin niyang unimpressive ang sarili niya. Kahit magpaliit pa daw ito hanggang sa mas maliit kay Anya na tinatawag niyang Chihuahua Girl. At dahil sa pagwawala nito doon, pinakiusapan na siya ng waiter na umalis na sa restaurant. Kaya naman, lumabas na sila at umuwi. Nairita si Yuri at tinawag na stupid ang kinainan nila. Wala daw empathy at all ang mga nasa syudad. Sinabi naman ni Yor na kasalanan niya raw yun. Napatingala na lang si Yuri at sinabing noon daw, mas marami silang nakikitang bituin sa sky. Kaya naman, tinanong nito si Yor kung nais daw ba niyang bumalik sa Nilsburg kung saan magkasama lang silang dalawa. Sobrang saya niya din daw noon. Alam niyang wala masyadong naroon pero pwede nilang akyatin ang kabundukan ng magkasama. Sisigat na sana si Yor ngunit sinabi pa ni Yuri na mas naging magaling na daw ito sa pag-dodge. Sa puntong yun daw, kaya na nitong iwasan ang anumang pag-atake mula sa Bor or B. Napatigil lang si Yor at pinagmasdan ang syudad. Ang busy streets kung saan puno ng mga taong naglalakad, shopping centers, at entertainment sa daan. Tanong niya, hindi ba daw nito nakikitang magandang lugar din daw ang city? Bukod pa doon, meron daw siyang trabahong kailangan gawin doon. Dahil sa sinagot nito, napasang-ayon na lang si Yuri at tama daw siya. Meron din daw itong trabaho. Paliwanag pa ni Yor, hindi naman daw sa walang trabaho na pwedeng gawin sa Nilsburg, since noon ay nagtrabaho siya doon. Tama naman daw para din kay Yuri yun. Ngunit may mga limit siya ng pwedeng ma-achieve. Humingi ito ng paumanhin at weird na ideya daw ito. Ngumiti naman si Yor at sinabing okay lang. Tinitigan ni Yuri ang ate niya at biglang naalala na malapit na daw tumigil ang mga trains, kaya naman kailangan na daw nitong bumalik. Bago naman sila magpaalam sa isa't isa, may inabot na regalo si Yuri sa ate nito, bagay na ipinagtaka niya. Wika ni Yuri, binili niya daw yun sa department store nung nagpanggap siyang gagamit ng banyo. Gulat naman ito sa gesture niya, at labis na nagpasalamat dito. Napangiti naman si Yuri sa response nito. Nang mag-part ways na sila, naghabilin si Yor na magpahinga daw ito para hindi magkasakit. At ibinalik naman yun ni Yuri sa kanya. Sinundan niya ng tingin si Yor habang papaalis, nang biglang may napansing amoy doon. Nanggaling ito mula sa honey spice cake stand malapit. Nagkaroon ito ng nostalgia dahil sa amoy ng pagkain yun. Palagi daw kasi nilang binibili yun kapag bumabalik sila mula sa town. Kaya naman, bumili ito ng 20. Nagulat naman ang tindero at napakabait daw nito. Flashback ng bata pa sila, umiiyak si Yuri nang ituro ang spice cake stand. Nais niya daw kasi yun. Gayunpaman, worried si Yor at wala daw silang masyadong maraming pera. Pinayagan niya lang itong bumili ng isa. Pagkabili, sinabihan niya siyang kainin na lang yun pag uwi nila. Ayaw niya daw na may one sa town habang nag-air raid. At pumayag naman ang batang Yuri noon. Balik sa present, dumiretso na nga ito dala-dala ang mga spice cakes na binili niya. Binuksan nito ang pinto ng kwarto at on guard. Nang mapansing walang intruders, dumiretso na ito sa loob at umupo sa may couch. Inilapag nito ang spice cake sa mesa at napaisip. Baliktanaw muli ng kabataan niya, hinati nito ang spice cake na binili ni Yor upang kainin nila. Binigay niya ang smaller half dito. Natuwa naman si Yor sa generosity nito. Inenjoy nila ang pagkain yun at natuwa. Nang tanungin ni Yuri kung masarap daw ba, ngumiti si Yor at sinabing sobrang sarap daw. Sa present, nang kuhanin ni Yuri ang laman ng bag, na-realize nitong lumaki siyang ninananis na makita ang ngiti ni Yor araw-araw. Kaya naman, bakit daw kaya siya lonely all the time? Bakit daw pakiramdam nitong napakalayo ng ate niya sa kanya? Nang gabing yun, nakauwi naman na si Yor sa bahay nila. Inisip ni Yuri kung ang dahilan ba ng pakiramdam niya ay dahil sa mga stupid na forger. Hinanap naman ni Yor si Anya at tinuro ni Lloyd na tulog na daw sa kwarto. Ipinakita nitong binilhan ni Yuri ng bagong bedsheet si Anya at natuwa naman sila. Sa isip-isip ni Yuri, obvious naman daw ang mga forger ang rason.
Habang nakatitig lang sa mga litrato ng ate niya na nakasabit sa dingding niya, napagtanto nitong maaaring hindi lang daw yun ang tanging rason. Nag-isip itong mabuti at na-realize na yun ay dahil maraming parte ng sarili niya ang hindi niya maipakita dito. Habang kumakain ito doon ng spice cakes, bigla namang nagring ang telepono. Nang sagutin niya ito, sinabi ng lieutenant niya sa other line na papunta daw sila sa isa pang bar at inaya siyang sumama. Hindi naman makapaniwala si Yuri since late na. Sagot naman nitong umuwi na daw ang chief nila. Isa pa, sobra daw siyang namimiss ni Chloe, bagay na lubos naman nitong tinanggi. Dagdag pa ng lieutenant, naroon din daw sina Johnson at ang team niya. Ang lahat daw ay nais na makasama siya doon kaya naman inudyok niya itong Suge Mama. Napangiti naman si Yuri at sinabing mukhang may oras naman daw siya at tinanong kung dun ba daw sa lagi nilang pinupuntahan. Natuwa naman ang lahat ng kasamahan nila nang marinig na sasama si Yuri. Sa sumunod na araw, lumapit ang hospital director na si Gerald Gorey kay Lloyd upang tanungin kung pwedeng samahan ba daw siya nitong bumisita sa bahay ni Fiona. Hindi naman inasahan ni Lloyd na marinig yun sa kanya, at bakas sa istura nitong na-disturb siya sa ideya nito. Gayunpaman, nilinaw ni Director Gorey na hindi niya yun sinabi sa anumang hindi angkop na paraan. Nag-file daw kasi ito ng sick leave ngayong araw, kaya bilang kanyang superior, inaasahan na dadalaw siya upang kamustahin ang kalagayan niya. Nang marinig yun, naisip ni Lloyd na hindi karaniwan para kay Fiona na umaming masama ang pakiramdam niya. Ngunit inisip din niyang malamang ay hindi pa siya ganap na nakakabawi mula sa laban kay Wheeler at napagod ito dahil sa kanyang mga tungkulin. Kaya sumagot siya na mas mabuting magpunta na lang mag-isa si Director Gorey. Gayunpaman, nag-alala siya na baka hindi buksan ni Fiona ang pinto kung siya lang ang mag-isa. Kaya naman, no choice na ito kung hindi samahan siya. Anyway, meron din daw kasi siyang intel para kay Nightfall. At para sa kapakanan ng pagkuha ng mas maraming VIP patients, sa tingin nito ay best na kunin niya ang opportunity na yun upang makuha ang pabor ng hospital director nila. Habang paakyat sila ng hagdan, tinuro ni Director Gorey na malapit na daw ang bahay ni Fiona. Hindi ba daw exciting yun, at sagot naman itong hindi daw. Sa isip-isip niya, malapit na sila enough para marinig daw ito ni Fiona mula doon. Kaya naman, nag-stomp ito ng feet upang magpadala ng mensahe kay Fiona. Mula sa yabag ng mga paa niya, ipinabatid nito kay Nightfall na si Twilight daw yun. Nagtaka naman si Director Gorey dahil biglang ang gun daw ng mga paa nito. Natawa siya at halatang halata daw na kasing excited niya siya. Tinatap pa nga daw nito ang mga paa niya. Sagot naman ni Lloyd na nagkakamali daw siya. Patuloy lang nag-stomp ng paa si Lloyd upang ipabatid kay Fiona na naroon daw siya para sa isang get-well visit kasama si Director Gorey, ngunit kung hindi daw maganda ang pakiramdam niya, magpanggap na lang itong wala roon. Iiwan niya na lang daw ang intel sa malapit na dead drop. Inulit nito ang mensahe. Sa loob naman ng bahay, halatang masama ang pakiramdam ni Fiona at nilalagnat ito habang nagpapahinga lang sa kama. Gayunpaman, nagising ang diwa niya nang matanggap ang mensahe ni Twilight. Napatayo tuloy siya ng biglaan at hindi inasahang naroon siya. Ano daw ang ginagawa nito at bibisita pa doon kasama si Director Gorey. Sakto namang nagring na nga ang doorbell. Bumati si Director Gorey at nagpakilalang si Gerald daw ito. Hindi naman makapaniwala si Fiona dahil kailangan niya daw siguraduhing presentable siya. Dali-dali itong tumayo at hinubad ang nightgown niya upang magpalit. Sinabi ni Director Gorey na narinig niya daw na may sakit ito kaya siya bumisita. At sa ilang segundo lang, nagawa ni Fiona na magbihis, maglinis at magwales, bago buksan ang pinto. Exactly 2.20 seconds lang ang kinailangan nito upang maharap sila ng ganon. Hinahangad daw ni Director Gorey ang mabilis na recovery nito. Tanong naman ni Fiona kung ano daw ang kailangan nila. Binati naman siya ng director na lovely daw ito as ever. May dala daw itong regalo, ilang napaka-fancy na mga prutas. Sa isip-isip nito, nabuksan niya ang pinto bago pa nito mabanggit na kasama niya si Dr. Forger. Siguro daw ay binibigyan na siya nito ng chance. Sinuggest naman ni Gorey na ailapag ang buhat nitong prutas sa lamesa niya at tinanong kung okay lang itong pumasok saglit. Gayunpaman, biglang hinarang ni Fiona ang kamay niya pinto. At sa sobrang lakas nga nito ay nawarak ang dingding. Sinabi naman ng director na siguradong tambak daw ang gawaing bahay nito,
kaya naman masaya daw siyang tulungan itong maglinis. Ngunit hindi ito pinayagan ni Fiona. Hindi inasahan ni Director Gory na denied siya. Pinagpapawisan naman si Fiona at inisip na ang pakitunguhan pa daw ang slob na yun ay mas lalong nagpalala sa lagnat niya. Kailangan niya daw sulyapan man lang si Twilight upang ma-restore ang equilibrium niya. Sobrang cool daw nito, at mas lalo pang lumala ang lagnat niya. Medyo gumgewang-gewang na nga ito doon. Dahilan upang tanungin ni Lloyd kung okay lang daw ba siya. Meron daw itong dalang inumin at kasama na din nun ang intel na nais niyang ipaabot dito. Nag-worry naman si Fiona na sa sobrang pagmamadali daw nitong maging presentable, na-expose nito ang failure niya bilang isang spy upang ma-maintain ang kalusugan niya. Nagpasalamat na lang ito kay Lloyd at sinabing hindi niya daw kailangang mag-alala. Halos completely recovered na naman daw siya, at babalik na din sa trabaho sa tanghaling yun. Nagulat naman si Lloyd sa response nito. Curious ito kung galit daw ba siya. Wala daw kasing spy ang masaya na mabisita sa bahay nila, especially kasama pa ang isang outsider. Nahihirapan naman si Fiona doon dahil pakiramdam nito kailangan niyang umubo ng todo, pero hindi niya daw magawa ang ganun ka-unladylike sa presensya ni Twilight. At dahil nakatakip ang face mask nito, hindi pansin na tumutulo na daw ang uhog niya sa mukha. Inisip niya kung kaya niyang singutin ito pabalik ng walang tunog, pero imposible daw. Sobrang sharp ng pandinig ni Twilight kaya't hindi niya ito maloloko. Kaya naman, kailangan niya daw makagawa ng excuse upang makapagpahinga sa kwarto bago pa tumulo ang uhog sa mask niya. Nais niyang maiwasan ang disaster na yun. Hindi naman malaman ni Lloyd ano ang iniisip nito. Samantala, nagpa-cute naman si Director Gory dito at sinabing silang mga medical professionals daw ang worst na pasyente. Sa isip-isip niya, hindi daw dapat tanggapin ang pagkatalo. Kaya pa daw nitong may panalo ang puso niya sa magiliw na usapan. Gayunpaman, sinabi ni Lloyd dito na sa tingin niya ay kailangan daw magpahinga ni Fiona, so dapat na silang umalis. Inaya niya na ito pauwi at sinabihan si Fiona na wag munang isipin ang trabaho. Magpahinga lang daw siya buong araw. Hindi naman inasahan ng direktor yun. Naginhawaan naman si Fiona na aalis na sila dahil patuloy lang pagtulo ng sipon niya. Dagdag pa ni Lloyd dito, isihan niya lang daw at seryoso daw siya doon. Nais naman ng direktor ng 5 minuto. Napatahimik lang si Fiona nang marinig ang payo nito. Inalala nito ang mga sinabi sa kanya noon. Sinabi ni Lloyd noon na narinig na din daw niya ang ganung bagay mula sa mga namatay na kasamahan. Sinabi din ng handler na wag daw itong maging willing na mapatay sa susunod. E-push niya daw ang sarili niya pero wag sobra-sobra, kahit pa para sa kapakanan ni Lloyd. At dahil sa reflection na yun, napatungo na lang ito at isinara na nga ang pinto. Sinunod nito ang payo ni Lloyd at nagpahinga na lang. Paulit-ulit na nag-replay sa radio nito ang nire-record niyang sinabi ni Lloyd kanina na take it easy. Habang nasa labas naman, sinabi ni Lloyd na ang pag-alis daw nila ay isang senyales ng tunay na caring boss. Hindi naman inasahan ni Gory yun at good to know daw. Lumipat naman ang eksena nang ipakita ang isang sasakyan na tinatahak ang isang magubat na lugar. Sa dulo nito, matatagpuan ang isang napakalaking mansion. Lumabas mula sa sasakyan na yun ang direktor ng SSS na si Wilker. May kasama din itong mga bodyguard doon. Pumasok na nga sila sa mansion, at bumati sa kanilang ang isang staff na sinabing inaabangan na daw sila roon. Ang mga attendant daw ng director ay maaaring maghintay na lamang doon. Umalma naman ang mga ito, ngunit pinatigil sila ni Wilker. Kung hindi daw ay papatayin sila nito. Binuksan na nga nito ang pinto at pumasok mag-isa. Ang naghihintay sa loob nito ay walang iba kung hindi ang shopkeeper. Bumati ito ng magandang araw kay Director Wilker. At napabilib naman ito sa napakagandang kwarto meron siya. Ibinahagi ng shopkeeper na noong 16th century, ipinatayo daw ng emperor yun para sa kanyang ina. Nagulat naman si Wilker na mahilig daw pala ito sa retro stuff. At sagot nitong, para sa kanilang nasa garden, ang kasalukuyan at hindi daw naiiba sa nakaraan. Naglabas naman ng cigar si Wilker at tinanong kung maaari ba siyang manigarilyo doon. Hindi naman ito pinayagan. Kapag ginawa niya daw yun, tatanggalin nito ang sigar niya kasama ng ulo nito. Instead, nag-offer ito ng wine sa kanya. Hiniling niya rito na magpakasawa na lamang sa alak. Lovely vintage daw ito.
Doon mismo sa kanilang hardin itinatanim ang mga ubas. Nang tanungin ni Wilker kung kumusta na ang negosyo sa mga panahong ito, sinagot ng shopkeeper na hindi sila mga merchants na nakikibahagi sa komersyo. Paliwanag naman ni Wilker na nag-small talk lamang daw ito, sabay tanong kung nakita niya na daw ba ang balita ngayon. Sinasabi daw doon na ang seal na si Belle ay lumangoy na pabalik sa karagatan. Dagdag niya, mamimiss niya daw ito. Nagulat naman ang shopkeeper na kasing daldal pa din daw ito gaya ng dati. Tinanong naman ito ano ang pakay niya sa pagpunta doon. Inangat nito ang briefcase niya at binuksan. May mga files sa loob nito na inilabas niya, sabay sabing karamihan daw sa mga yun ay nanggaling pa mismo sa Prime Minister. Binuksan naman ito ng shopkeeper at binasa. Habang umiinom, napa-comment naman si Wilker na napakabilis daw nilang makalimot. Sa isip-isip kasi niya ay kakalabas lang daw nila sa war. Gayunpaman, bawat araw, ang pendulum daw ay nagsiswing pabalik sa right. Medyo tough daw ito para sa Prime Minister. Inamin naman ng shopkeeper na wala daw siyang interes sa power struggle. Ganun ba? Tanong ni Wilker. Nag-abot ito ng file at sinabing yun daw ang pinakamalaking concern nila. Tungkol daw yun sa mga problema sa papalapit na East-West Games. Curious siya kung big sports fan daw ba ito. Siya daw kasi ay partial sa soccer. Hindi ba't may sapat daw na miyembro ang Garden upang bumuo ng soccer team? Kung pwede lang daw sana na sila na lang ang mag-represent sa kanila sa field, siguradong mid-demolish nila ang West. Sayang daw, binasa lang ito ng shopkeeper at itinabi na. Hindi naman ito inasahan ni Wilker. Muling nagbukas ng iba pang file ang shopkeeper at inaral ito. Nang tanungin niya ano yun, pinaliwanag niyang yun ay galing mismo sa sarili niyang SSS Division 3. Marami na daw nagaganap na ilegal na panghuhuli ng Mitran elk nitong mga nagdaang taon. Mukhang kasabwat pa ang Border Patrol sa mga ginagawa nilang yun. Bigla namang sinara ng shopkeeper ang file at sinabing kukunin daw nila ito. Nagulat naman si Wilker doon. Paliwanag pa nito na ang buong Timog Kanluran ay dating lupain ng imperyo. Sa nakaraan, hinabol na ng Garden ang mga kasuklam-suklam na bastards na yun. Ngunit nabigo ang kanilang intelligence network na matukoy kung sino-sino ang mga salarin. Nagpasalamat siya na naiparating ito sa kanya. Idinagdag pa niya na dapat tandaan ito na bahagi ng mga kagubatang yun ay nasa demilitarized zone sa pagitan ng Silangan at Kanluran. Tiyak na ayaw niyang may sumiklab na mitya sa isang tinderbox na tulad yun. Lubos namang sumang ayon si Wilker dito. Kaya naman, bahala na daw siya doon. Sinabi pa nitong kung maaari nilang siyasatin ang iba pang binigay nito, magiging isang lubos na masayang public servant daw siya. Tumayo naman na ang shopkeeper at pinaalalang sila daw sa Garden ay kumikilos para sa kapakanan ng bansa. Wala daw silang balak na maging mga utusan ng kung sino mang politiko. Matapos ang meeting nila, dumiretso na nga si Wilker sa kanilang sasakyan kasama ang mga attendants nito. Pagkapasok doon, nag-comment itong ang loyalty daw ng taong yun ay nasa isang patay na empire. Sobrang big daw nito sa retro. Inutusan nito ang driver na umalis na at ilayo siya sa kasuklam-suklam daw na lugar na yun. Pumunta naman sa may balcony ang shopkeeper at nag-isip. Ipinakita naman ang garden nito. Napakaraming iba't ibang klase ng halaman at bulaklak ang naroon. Meron namang pumansin sa napakaganda at kakaibang bulaklak daw doon. At yun pala ay si Yor. Kasama nito ang superior na si Matthew na nagsabing sa tingin niya ay Northern Valerian daw ito. Kapag pinakuluan daw ang ugat noon sa tsaa, makakatulong ito magpatulog sa gabi. Natuwa naman si Yor nang marinig yon. Hinawakan nito ang bulaklak at naalala si Melinda. Nabanggit kasi nitong nahihirapan siyang matulog sa gabi. So maaari daw siguro nitong masuggest yun sa kanya. Bigla namang lumipad ang isang ladybug papalapit dito, at nagland ito sa kuko ni Yor. Natuwa naman ito nang makita yon, gayunpaman, isang patalim ang bigla na lang lumipad papunta dito. Nagulat naman si Yor ngunit nasalo niya ito. Nang makita ang gumawa nun, sinabi ni Yor na maaari niya daw na mapatay yon. Sinabi naman nitong huwag daw nilang hayaan makapaminsala ang mga mapanirang peste. Sagot naman ni Matthew sa tinawag nitong si Hemlock, na ang ladybug daw na yon ay hindi kabilang sa mga mapaminsalang uri. Ngumiti naman si Yor dito at bumati na ikinagagalak niya daw na makita itong muli. Na-curious naman si Matthew sa pakay nito doon,
at sagot ni Hemlock na magre-report daw ito tungkol sa pagkumpleto ng crew ng task niya. Siya rin ay nagtaka sa kung ano ang ginagawa nilang dalawa dun. Sagot nitong naroon daw sila para sa regular meeting nila kasama ang shopkeeper. At paliwanag ni Yor na naka-lunch break daw ito. May lumitaw naman sa gilid ni Yor na nagsabing naroon din daw siya upang mag-ulat. Nakilala ito ni Yor bilang si Gimpy at hindi inasahang naroon din siya. Bumati ito sa kanya at sagot naman nitong kanina pa daw siya naroon. Tinawag na Thorn Princess ni Hemlock si Yor at pinansin na hindi daw ito halos nagtatrabaho lately. Hindi naman ito inasahan yun since active pa din naman daw siya. Sinabi naman ni Matthew na nagsisilbi daw sila kapag ipinag-utos ng shopkeeper. Ngunit recently, mas unti lang daw ang tasks na binigay nito in general. Masama naman ang tingin ni Hemlock dito, dahilan upang mag-twitch si Yor at kabahan. Saktong dumating ang shopkeeper upang ma-break ang tension. Naroon na daw pala ang lahat. Inimbitahan niya sila na mag-usap habang umiinom ng tsaa sa may gazebo. Sumunod naman silang apat dito. Binati ng shopkeeper sina Hemlock at Gimpy at maganda daw ang naging trabaho nila. Nagpasalamat ito sa kanila. Ibinaba nito ang isang file at sinabing, yun daw ang susunod nilang magiging assignment. Nang mabasa ito, nagulat si Yor na ang gagawin nila ay ang protektahan ng elk. Wika ni Hemlock na pupuksain daw nila ang mga poachers. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang ilegal na panghuhuli ay naging pinagkakakitaan na ng mga organisadong sindikato ng krimen. May mga transaksyon din daw sila sa kanluran. Ang mga poacher mismo ay hindi naman gaanong bihasa o maayos ang kagamitan. Ngunit marami sila, at hindi rin nila maaaring isantabi ang posibilidad na makialam ang border patrol para ipagtanggol sila. Nagbabala siya na maaari rin silang malagay sa panganib dahil sa nagwawalang mga mitran elk mismo, pati na rin sa iba pang mga mababangis na hayop sa kagubatan. Hinala niya na ang gawain ng prunang ay kailangang hatiin sa ilang magkakahiwalay na misyon. Kaya napagpasyahan niyang si Matthew at ang Thorn Princess ang humawak sa unang bahagi. At para masigurado ang kaligtasan, nais din niyang magsama sila ng isa pang kasapi bilang suporta. Sa tingin ni Gimpy ay maaaring available si Thistle, ngunit si Hemlock ang kusang nagboluntaryong sumama sa kanila. Ikinatuwa iyon ng shopkeeper. Ngunit hiniling niya na mangako siya na hindi aksidenteng sasaktan ang mga elk. Sinabi niyang ang mga iyon ay banal na mga nilalang. Kaya sumagot siya na gagamit siya ng pinakamataas na pag-iingat. Sinabi pa ni Matthew na mukhang isang araw lang nagawain ito, ngunit maghahanda pa rin siya ng mga kaukulang arrangement sa City Hall, sakali mang kailanganin. Sumang-ayon ang shopkeeper at sinabing magandang ideya yun. Nang mapagtanto ni Yor na sa timog sila pupunta, napanginig siya. Umaasa siyang wala roong malalaking swarms ng mga insekto. Tumingin sa kanya si Hemlock at sinabing kung ipagpapatuloy niya ang ganoong walang kwentang salita sa kanyang harapan, siya raw ang unang pupuksain nito. Pinaalalahanan naman sila ni Gimpy na hindi nila dapat inaaway ang isa't isa. Dumating na nga ang araw ng kanilang mission. Habang naglalakbay, nagkomento ang isa na napaka-majestic daw ng kagubatan na yun. Paliwanag naman ni Matthew na ang demilitarized zone ay nagsisimula ng kaunti pang pakanluran at kagubatan din ang sakop nito. Dahil walang sinumang pinahihintulutang pumasok ayon sa kasunduan na ceasefire, isang hindi pangkaraniwang masiglang ekosistema ang umuusbong doon. Ironic, hindi ba? Tanong niya. Never mind daw dun, sagot ni Hemlock. Pero tanong nito, ano daw ang nakapatong sa ulo nito? Tinanong niya kung pwede niya ba tong patayin. Ngunit sagot ni Matthew na pet niya daw ito. Kailangan daw nila ito upang mag-scout mula sa taas. Nasurpresa naman si Yor sa tinawag niyang si Director McMahon. Hindi niya inasahang pet owner daw pala ito. Sagot naman niyang highly trained at medyo cute daw ito. Kung highly trained daw ito, then sa tingin ni Hemlock ay inaatake siya noon dahil inutos nito. Kaya naman, pwede daw bang siya na lang ang patayin nito? Kwento naman ni Yor na meron din daw silang aso at ang ngalan nito ay Bond. Napakatalino daw nito, hindi naman na-impress si Hemlock dito. Komento niya, mukhang napahinahon na siya ng buhay pamilya, sabay tawag ditong Thorn Princess. Malinaw na mas komportable na siyang gumanap sa papel ng isang may bahay sa puntong yun. Itinanggi naman ito ni Yor. Wika niya, ikinasal lamang daw siya upang mapagpatuloy ang trabaho niya.
Tinanong naman ni Hemlock kung sigurado daw ba siyang hindi siya pinalambot ng kaligayahan sa pag-aasawa. Nagulat naman si Yor dahil tinanong din ng shopkeeper yun sa kanya dati. Wika nito, hindi niya naman daw na matatawag na marital bliss yun. Hindi ito gaya ng naiisip niya. Sa totoo lang daw, mas lalong na-strengthen ang resolve nito sa trabaho nila nang ikasal siya. Hindi naman inasahan ni Hemlock ang sagot nito. Samantala, ipinakita naman ni Matthew ang wedding ring nito at sinabing alam naman daw nilang kasal din daw siya. At ngayong sinabi niya yun, na-curious naman si Yor anong klaseng tao daw ang pinakasalan nito. Never pa daw kasi nitong nakwento yun. Habang nagdadrive, sumagot ito na civilian daw, kaya naman hindi nila pinag-uusapan ang trabaho niya. Parehas daw pala sila, wika ni Yor. Napatanong siya kung nagkakaproblema daw ba siya doon at itinagi ito ni Matthew. Sila daw ang average na klase ng pamilya na nakikita nila sa paligid. Namumuhay siya ng typical life bilang isang asawang nado-dominate ng isang controlling na asawa. Gulat na gulat naman sila doon. Hindi nila akalain na malakas ang asawa niya at napapasubmit ito. Napaisip naman si Yor at kinuha ang pagkakataon na yun upang itanong ang matagal nang bumabagabag sa kanya. At yun ay kung naghahalikan daw ba sila kapag umuwi ito galing sa trabaho. Nagulat naman ang dalawa sa tinanong nito. Sagot ni Matthew na oo daw, nung mga kabataan pa sila. Na-shock naman si Yor nang malaman yun. Sa isip-isip nito, normal lang pala talaga ang mga welcome home kisses kahit para sa mga assassins. Sinabi naman ni Hemlock na tigilan na daw nila ang hindi angkop na usapang yun. Napatanong tuloy si Yor sa isip niya, kung inappropriate ba ang kissing talk. Wika ni Hemlock, nasa managerial role daw kasi si Matthew, kaya kung ano-ano lang ang sinasabi nito. Pero ang Thorn Princess daw ay pruner pa lamang. Kung nais daw nitong maging professional killer, then dapat ay hindi ito maging parte ng society. Bigla namang lumipad ang ibon na nasa ulo nito, dahilan upang magtaka siya. Huminto na ang kanilang sasakyan at sinabi ni Matthew na naabot na daw nila ang habitat ng Mitran elk. Ibig sabihin, nasa hunting grounds na sila ng mga poachers. Itatago na muna daw nila ang kotse at magpapatuloy dun on foot. Maliksing tumalon-talon ang tatlo mula sa mga puno sa paligid. At habang nasa taas, nagmamasid-masid sila sa pagilid upang makahanap ng clues. Ilang saglit pa, napabilib si Yor sa isang malahiganting bulaklak doon. Sinabihan naman ito ni Matthew na mag-ingat daw. Bukod kasi sa mga savage na beasts, ang gubat daw na yun ay maraming namamahay na iba-ibang klase ng nakal-alasong halaman at mga creatures. Ang ilan ay kayang ma-injure daw sila. Kung ganun daw, dapat ay si Gimpy na lang ang dinala doon kesa sa tourist na yun, wika ni Hemlock. Si Gimpy kasi ang poison specialist nila. Sagot naman ni Matthew na wala daw itong taglay na firepower na kinakailangan upang harapin ang mga poachers. Kinumpirma naman ni Hemlock kung pwede nilang patayin lahat ng poachers. Sagot naman nitong kung nasa SSS list, syempre naman daw. Siguruhin lang nila na ang leader ng poachers ay buhay. Patungkol sa iba, bahala na daw silang magdesisyon. Nag-iba ang aura ni Hemlock nang marinig yun. Natuwa dahil in other words, okay lang daw palang patayin nila halos lahat. Prinopose nitong maglaro daw sila ni Thorn Princess at paramihan sila ng mapapatay na poachers. Tumingin naman ito sa kanya at sinabing hindi daw siya naglalaro ng ganon. Tinawag tuloy siyang duwag ni Hemlock. Inasahan niya na daw ito sa kanya. Habang tumatalon, may napansin naman si Yor at tinuro ito sa kanilang director. Sinabihan naman ito ni Hemlock na makinig daw sa kanya. Lumapag si Yor nang may mapansin na putol na antler doon. Tinanong nito kung yun daw ba ang hinahanap nila. Mukhang na-late na daw sila upang iligtas ito. Sinundan naman ito ni Matthew at sinabing, ang antler daw na yun ay mula sa ibang species. Sa karamihan ng mga species, ang mga antlers ay nalalaglag at muling tumutubo sa panahong iyon ng taon. Nagtaka si Yor kung natural bang nalaglag ang sungay ng elk na yun. Ibinahagi ni Matthew na medyo kakaiba ang mga Mitran elk, dahil karaniwan ay hindi sila nalalaglagan ng sungay. Dahil dito, mas malalaki ang kanilang mga sungay at kaya naman labis na pinahahalagahan. Yun ang dahilan kung bakit sila nagiging kaakit-akit na target ng mga poacher, at ngayon ay nasa bingit na sila ng pagkaubos. Tinawag naman ni Hemlock ang kanilang pansin at sinabing yun ang dapat nilang pagtuunan ng pansin sa halip.
Ang tinutukoy nito ay mga footprints ng tao na fresh pa nga. Nang obserbahan ito ni Matthew, sinabi niyang malapit lang daw ang poachers doon. Kaya naman, sinuggest ni Hemlock na sundan ang trail nila. Payo naman ni Matthew na mag-ingat daw silang lahat. Patuloy namang nagmatsyag sa himpapawid ang ibon nito. Samantala, muling tumalon-talon sa mga puno ang tatlo. Tila nagbigay ng signal ang ibon dahilan upang mapatigil si Matthew. Napatanong naman si Yor anong meron at pinatahimik siya nito. Yun pala ay dahil sa hindi kalayuan, tanaw na ang kanilang hinahanap. Isang napakalaking elk ang naroon. Ilang mga ibon pa nga ang nakatambay sa likod nito. Mapayapa lang itong nakatayo doon. Hindi naman mapaniwalaan ni Yor nang makita na sobrang laki pala nito. Nagland naman si Hemlock sa likod nito at napansin din yun. Lumipad ang isang ibon sa likod ng elk, at hinayla naman ni Hemlock ang sanga ng puno. Nagtaka si Matthew sa balak nitong gawin, at bigla na lamang niyang hinagis ang sanga na yun papunta sa direksyon ng elk. Dahil dito, napa-atras ito at nagulat. Naglandang sanga nito sa harap mismo ng elk dahilan upang kumaraypas ito ng takbo. Napatingin sa likod si Yor upang tanungin ano ang ginagawa nito. Paliwanag niya namang tignan daw nila 1 metro mula sa sanga na yon. Meron daw trapper's snare. Sigurado siyang sinet ito ng grupo ng mga poachers doon. Napabilib tuloy si Yor dito. Wika naman ni Matthew na mas prefer daw nito kung hindi niya sisirain ang local vegetation doon. Bumaba naman na si Hemlock at sinabihan itong huwag daw yung babanggitin sa shopkeeper. Nakarinig naman sila ng putok ng bala, kaya't napatingin sila sa direksyon nito. Nagsiliparan ang mga ibon at maririnig ang pagtakbo ng elk sa hindi kalayuan. Ilang kalalakihan ang humahabol dito at sinabing papunta daw ito sa hills. Pigilan daw nila ito sa may south. 4 silang lalaking na humahabol dito dala ang kanilang mga weapon. At makikitang tinamaan na nga sa katawan ng elk na yun at duguan. Natuwa ang poachers at wag daw nilang hayaang makatakas ito. Wika pa ng isa, ang mga antlers daw noon ay nagkakahalaga ng 10,000 dalt. Kaya naman, patuloy lang nilang pinagbabaril ito mula sa likod. Napakaraming tama ang tinamo ng elk. Nabahala naman ang poachers sa harap dahil sobrang laki daw nito at mukhang hindi nila ito kaya. Gamit ang antler nito, tinusok ng elk ang isa sa kanila sa sobrang galit. Nainis tuloy ang isa at pinag-utos na kunin daw ang machine guns nila at ang mga pana na may lason. May bigla namang umikot sa harap nila nang di nila napansin, at yun pala ay si Hemlock na walang habas silang pinugutan ng ulo ng sabay. Ang kasamahan naman nito ay tinutukan siya ng baril at tinanong kung sino siya. Gayunpaman, tinamaan siya sa ulo ng Thor ni Yor. Hinarap siya nito, dahilan upang mapabagsak din siya. Nang masaksihan yun, wala nang magawa pa ang ibang poachers kung hindi tumakbo upang isalba ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi naman hahayaan ni Hemlock na mangyari yun. Nagpakawala ito ng 2 blades, at sabay na tinarget ang 2 sa batok nila. Gayunpaman, merong sumangga sa isa nitong weapon. Napatanong tuloy si Hemlock kung bakit daw yun ginawa ni Matthew. Sagot naman nitong hahayaan daw nilang mabuhay ang isa upang masundan nila. Maaaring meron daw silang camp malapit doon. Dumiretso tuloy sa pagtakbo ang nakatakas na poacher. Nagulat naman sila nang marinig na may sumigaw. At yun ay si Yor na ibinato ng elk sa ere. Pinatitigil naman siya nito at naparoon daw sila upang protektahan siya. Wika naman ni Matthew na nagpapanik daw ang elk since nabaril ito. Kailangan nilang pakalmeyan ito. Nang magland sa puno, sinabi ni Yor na hindi niya daw ito kayang pigilan since sobrang laki nito. Wika naman ni Hemlock na kung pupugutan daw nila ito ng ulo, mabilis matatapos yun. Pinigilan naman ito ni Yor at hindi daw pwede. Ang trabaho nila ay ang protektahan ng mga elk. Ngunit sagot nitong mali. Ang trabaho daw nila doon ay ang ubusin ng mga poachers at anumang pumihil sa kanila. Paalala naman ni Matthew na parehas daw nilang trabaho yun. Nagland naman ang pet nito sa ulo ni Hemlock, dahilan upang mapa-array ito. Sinabi ni Matthew na siya na daw ang hahabol sa poachers. Silang 2 daw ay subukang pakalmeyan ng elk doon. Kung kaya nila, guide daw nila ito pasilangan sa may ilog. Kapag mahanap na daw nito ang kampo ng poacher, ipapadala niya daw si Kiki upang ipaalam sa kanila. Nagulat naman silang yun pala ang ngalan ng ibon nito. Bago umalis, muling pinaalala ni Matthew na kung sasaktan daw ni Hemlock ang elk na yun,
siguradong ipapaalam niya yon sa shopkeeper. Naiintindihan daw ba niya? Nainis naman si Hemlock habang patuloy na hinahagis ng elk si Yor. Tanong tuloy ni Hemlock pagbagsak nito kung tapos na ba daw siyang maggulo doon. Sinabi naman niyang sinusubukan naman daw niya pero sobrang laki daw kasi nito. Muli namang sumugod ang elk upang targetin silang dalawa, dahilan upang mapatalon sila ng sabay. Napabilib si Hemlock nang mapansin na isa itong deer na hindi bumubuo ng kawan at nag-evolve ang mga sungay para sa pag-atake. Isang tunay daw na noble beast ito. Kaya naman, ginagalang niya daw ito. Sinabi naman ni Yor na elid lang daw nila ito sa may ilog. Siguro mapapakalma ito ng nice drink. Naghahanda upang muling sumugod ang elk, samantala pumapalakpak naman si Yor upang kunin ang atensyon nito. Tinawag niya itong Mr. Elk at tinuro ang daan. Bigla na lang dumaan sa ibabaw ng balikat ni Yor ang isang weapon, bagay na hindi nito inasahan. Napatingin tuloy si Yor kay Hemlock upang tanungin ano daw ang ginagawa nito. Naputol kasi noon ang scarf ng suot niya. Sinabi naman nitong hindi daw siya magtitiis sa mga sagabal sa kanyang trabaho. Ngumiti ito at nilabas ang weapon niya, wala naman daw nagsabi sa kanyang bawal nitong saktan siya. Ang Thorn Princess. Flashback naman muna ng batiin ni Matthew ang kanyang pet na si Kiki ng magandang umaga. Lumingon ito sa kanya at biglang lumipad sa kanyang kamay. Ito ay nangyari ilang buwan na ang nakalilipas. Si Matthew McMahon ay edad 66 na. Tinanong ito ng kanyang asawa ano pa ang tinatanga-tanga niya doon at may trabaho pa daw ito. Tinanong niya din ang patungkol sa kanilang basura. Sagot naman nitong nalabas niya na daw at nasampay niya din daw ang mga nilabang damit. Dahil dun, inabot na nga nito ang kanyang baong lunch at nagpasalamat naman siya dito. Matapos nun, dumiretso na nga siya sa Berlin City Hall upang pumasok sa trabaho. Nang tanghali na, napansin ni Dominic ito at tinawag. Napansin kasi nito ang baon niyang lunch at tinanong kung hinanda ba ito ng kanyang asawa. Sagot naman nitong oo. Ipinagmalaki naman ni Dominic na ang girl niya daw ay great cook din. Wika naman ni Matthew na ang pagiging mahusay magluto ay isang kahangahangang bagay. Nagkomento si Dominic na napaka-nimble daw niya, at sa tingin daw nito ay mahusay din siyang magluto. Idinagdag pa niyang may narinig siyang balita na sasama raw ito sa isang Princess Lorelai cruise upang makipagbulahan sa ilang mga taga-department store. Sinabi niyang sobrang naiinggit si Millie, dahil paulit-ulit nitong binabanggit ang tungkol sa mga magagarbong pagkain na kakainin nila roon. Tumawa lang ito, habang seryoso lang sa pagkain si Matthew. Pagkauwi sa bahay, makikitang may ginugupit itong ibon sa isang tray. Seryoso ito habang ginagawa yun sa kanilang kusina. Sa isip-isip niya, ang mga pagkain ginagawa nito ay muling nagpapabalik ng amoy ng dugo sa kanyang nostrils. Hindi daw yun mga pagkain na naisin nilang kainin. Nang dumating na ang hapunan at kumakain silang mag-asawa, sinabi nito kay Maureen na ayaw niya man sanang gawin, ngunit hihilingin daw nitong alagaan niya muna si Kiki ng 3 araw habang nasa business trip ito. Hindi naman ito makapaniwala doon. Nakakasuka daw kasi ang mga kinakain ng ibon na yon. Mga daga at maliliit na ibon at kung ano-ano pa. Sagot naman nitong nahanda niya na daw ang lahat ng pagkain nito. Sa huli, pumayag naman ito ngunit dapat daw ay mag-uwi ito ng napakaraming souvenirs. At syempre naman dadalhan daw ito ni Matthew. Matapos nun, dumiretso na nga sila sa kwarto upang matulog. Napaubos si Maureen kaya naman kinungutan ito ni Matthew. Hinubad na nito ang salamin niya at nahiga na din. Habang nakapikit, napaisip ito anong klaseng mga souvenir daw kaya ang maa-appreciate nito. Candy daw kaya, since sweet tooth ito. Kung picture postcards, sa tingin niya ay nangongolekta ito noon. Kung wooden sword naman, siguradong masisigawan daw siya kung yun ang iuuwi niya. Kailangan daw nitong makapagbalik ng souvenirs ng buhay siya. Kinabukasan, tumuloy na nga ito sa Princess Lorelai cruise para sa kanyang mission. Nakilala nito si Fersil Gray na nagpakilalang mula sa Store Development Group ng Arhaus Department Stores at tinuro ang kanya daw asawa na si Shati daw. Ngunit ang totoo ay isa itong mission para sa kanila ng Thorn Princess upang protektahan si Olga Gretcher pati ang anak nito mula sa grupo ng mga skilled assassins. At kahit na napakarami nga ng mga kinaharap nilang kalaban doon ay sa huli, nagtagumpay sila sa kanilang mission. Matapos nun, dumiretso ito sa shopkeeper upang mag-report at nagpasalamat naman ito sa kanya.
Nang ayain siya nitong samahan siyang kumain ng dinner, tumanggi si Matthew at uuwi na daw siya. Kaya tumuloy na nga ito upang makita na ang kanyang asawang si Maureen. Gulat naman ito nang makitang meron siyang sugat sa mukha. Nabahala ito at nag-worry para sa kanya. Wika naman nitong nadala lang siya sa kaunting kaguluhan. Tinanong ni Maureen kung ano raw ba ang problema nito. Lampas na daw kasi siya sa edad ng pagreretiro, at nagtataka kung hindi na lang ba siya pwedeng tumigil sa trabaho at magpahinga. Nang ailapag nito ang bag sa couch, sumagot siyang pwede naman. Ngunit nais daw nitong magtrabaho doon, hanggang sa nais pa nila siya doon. Napabuntong hininga na lang si Maureen sa katigasan ng ulo nito. Alam niyang hindi pa ito nakakakain, kaya naman maghahanda daw siya para sa kanya. Nagpasalamat naman si Matthew dito. Ilang saglit pa, kumain na nga siya at sinabing pinaka-best daw talaga ang luto nito. Hinanap naman bigla ni Maureen na saan na daw ang mga pasalubong nito. Balik naman sa present, sinugod na nga ni Hemlock si Yor at hindi ito makapaniwala sa ginagawa niya. Nahiwa kasi at naputol ang buhok nito, kaya naman nakiusap ito sa kanyang tigilan na yon. Sa halip, nangako siyang hindi na daw haarang sa daan nito. Muli namang umatake papunta sa kanila ang elk, at nagulat si Yor dito, ngunit mabilis siyang nakaiwas doon. Gayunpaman, winasiwas ni Hemlock ang weapon nito at kamuntikan ng tamaan si Yor. Sa isip-isip niya, totoong siniswing daw nito ang sword niya. Wika naman ni Hemlock na ang existence niya daw ay nakaharang sa kanya. Nagtali tuloy ng buhok si Yor para daw hindi ito maputol pa. Sinabi ni Hemlock na dahil sa masamang impluwensya niya, pati si Gimpy ay nagsasalita na ngayon tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend. Inakusahan niya siya bilang isang nakal-alasong insekto na gumugulo sa lika na kaayusan ng garden. Idinagdag pa niyang puno raw ang isip nito ng walang kwentang ideya tulad ng mga welcome home kisses. Nag-blush tuloy si Yor at itinanggi yun. Hindi daw yun nonsense. Nais niya lamang daw kasing ma-portray ang cover identity niya ng accurate. Sagot naman nitong ang cover identities at tunay na sila, wala daw kahit alin dun ang nababagay sa garden. Hinanda nito ang weapon niya at sinabing sila ang mga pruners ng shopkeeper. Sila ang blades ng kanilang motherland. Ang tanging role nila ay maging blood-stained tools. Wala daw silang need para sa pagmamahal o kaligayahan. Sumugod ito dahil dapat daw itong mahiya sa pakikipaghalubilo nito sa mga hamak na tao ng lungsod. Dahil dun, hinanda na din ni Yor ang mga weapon niya at sinabing hindi daw ang elk ang problema. Siya ang dapat kumalma doon. Nag-counter-attack ito ngunit napigilan siya ng cane sheath nito. Sinabi ni Hemlock na kalmado lang daw siya. Hindi ba daw siya ang nagiging erratic doon? Naisip ni Yor na hindi niya daw ito mapapahinto kung hindi niya seseryosohin ang mga atake nito. Hinagis ni Hemlock ang sword niya sa ere at sinalo ito gamit ang kurbadong handle ng cane niya. At gamit yun, swinang nito ang napakatalim niyang sword kay Yor, bagay na ikinagulat nito. Bilang resulta, nahiwa ang leg nito at tumagas ang dugo mula rito. Habang pinapaikot-ikot ni Hemlock ang weapon niya, sinabi nitong nawala na sa kanya ang mga tinik, at kasama nito, ang anumang karapatan sa pangalang Thorn Princess. Para sa kanya, akala niya ay pareho sila noon, ang mga matang walang laman, ang aurang tahimik na nagtutulak palayo sa iba. Ang Thorn Princess, ang pinakamatalas sa lahat ng pruning blades. Inakala niyang hinangaan pa nga niya siya. Ang pagkakaroon ng nakababatang kapatid ay hindi nagbago ng alinman doon. Ngunit matapos siyang sumali sa pamilyang yon, hindi na niya na daw kayang tingnan siya. Tawagin man daw itong cover kung gusto niya, ngunit lantara na malinaw na pinapapurol nito ang kanyang talam. Inisip niya kung siya ba'y nadismaya, hindi, sabi niya, galit siya. Iniwan niya ang pride ng isang pruner upang maglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga hamak na tao. Naabot niya ang rurok, tapos ay tumalikod at ginawang katawa-tawa ang lahat. Muli itong sumugod sa kanya at sinabing ang taong naging siya ngayon ay hinding-hindi na siya kayang talunin. Tuloy-tuloy nitong inatake si Yor at hinarang naman ito ang mga advances niya. Sa gilid, nagulat lang ang elk sa dalawa. Idinagdag pa niya na habang siya ay naghahain ng mga papeles sa City Hall, habang siya ay nakikipagsaya sa mga First Lady at di umano'y nakikipaglampungan sa kanyang asawa, siya naman ay umiwas sa lahat ng ugnayang pantao at matiaysang hinubog ang kanyang panloob at panlabas na lakas. Ngunit habang nilalabanan ito,
Tumugon si Yor na wala raw naganap na pakikipagsaya o pakikipaglampungan. Idinagdag ni Hemlock na ang pag-iisa ang siyang dapat minamahal niya. Dahil ayon sa kanya, tanging ang mga minamahal ng pag-iisa ang maaaring maging pinakamatalas na talam. Iyon ang kanyang paniniwala. Iyon din ang mga paniniwalang nagpanatili sa kanya ng katinoan. Matagal na niyang tinalikuran ang mga kaibigan at kababaihan. At bilang kapalit, sinabi niyang lalo siyang lumakas. Ngunit ang totoo, nag-iisa siya. Napaisip siya kung gaano nakatagal mula nang huli siyang makihalubilo sa mga tao. Bagamat hindi rin naman siya nagkaroon ng maraming kaibigan noon pa man. Sinabi niyang maaaring kusang loob niyang pinili ang landas ng karahasan, ngunit kahit ganoon, mga mahihirap pa ring panahon iyon. Hindi siya sama-sama sa mga katrabaho pagkatapos ng trabaho, tinatanggihan ang mga inuming inaalok ng shopkeeper, kumakain mag-isa, bumibisita sa mga amusement park ng mag-isa, at sa huli, tuluyang pinutol ang ugnayan kahit sa kanyang barbero, at hinayaan pati ang kanyang buhok na tumubo ng walang kontrol. Bagamat idinagdag niyang siya na mismo ang naggugupit ng kanyang bangs. Hindi naman makapaniwala si Yor sa mga pinagsasabi nito. Humahalaklak lang si Hemlock nang sugurin nito muli at tanungin niya kung ano ang masasabi niya roon. Nagkukulang ba raw siya sa kanyang debosyon sa pag-iisa? Nagtaka siya kung kaya ba niyang abutin ang ganoong sukdulang antas ng pag-iisa. Hindi naman malaman ng elk ang gagawin sa kanilang dalawa, kaya naman, tumalikod na lang ito upang maghanap ng tubig. Habang sumusugod, tinanong ni Hemlock kung kaya ba niyang baliwalain kahit ang pagbati ng kanyang landlord. At sumagot si Yor na hinding-hindi niya magagawa iyon. Dahil doon, tinawag siya ni Hemlock na mahina. Hinagis nito ang patalim sa kanya, na siya namang dumali sa tagiliran ni Yor. Dali-dali itong nagtago sa likod ng puno, na walang kaayra-hirap namang nauka ni Hemlock, bagay na ikinagulat nito. Tanong ni Hemlock, saan daw siya pupunta? Uuwi ba daw siya upang umiyak sa braso ng kanyang asawa? Muli namang nadali ng blade si Yor sa kanang braso nito. Paulit-ulit sinabi ni Hemlock na inappropriate daw yun. Wika naman ni Yor na hindi daw ito umiiyak sa piling ng kanyang asawa. Sa isip-isip niya, kailangang may gawin ito tungkol sa sword nito. Dahil kasi doon, mas malaki ang reach ni Hemlock. Gayunpaman, masyado itong slim at flexible at napakadaling mahuli, lalo na kung wala itong weapon para matrap yun. Muling naghanda si Hemlock at tinanong ito ano pa daw ang hinihintay niya. Sumugod na daw ito sa kanya. Pinahina na ba daw siya ng buhay pamilya ng husto kaya nakalimutan mo na kung paano lumaban. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya. Ang pathetic na raw niya ngayon na kahit ang pagpatay sa kanya ay wala nang mapatutunayan tungkol sa lakas ng kanyang debosyon sa pag-iisa. Kung ganoon, aniya, ayos lang. Sa halip, binalaan niya na wawakasan niya na lang ang kanyang kapatid at ang kanyang pamilya upang palayain siya mula sa mga tanikalang gumagapos sa kanya. Nabigla si Yor sa kanyang banta. Napatigil ito nang marinig yun. Tumalikod si Hemlock at sinabing ihaharap niya ang kanyang plano sa shopkeeper. Inutusan niya si Yor na maghintay lamang doon, at idinagdag niyang babalik siya maya-maya dala ang kanilang mga ulo. Dahil sa mga pinagsasabi nito, bigla siyang sinugod ni Yor sa kinatatayuan niya sa pamamagitan ng isang malakas na pagsaksak gamit ang kanyang sandata. Nadaplisan tuloy ang mukha ni Hemlock. Bakas ang galit sa mga mata nito nang sabihing hindi niya raw papayag ang mangyari yun. Masayang naghanda si Hemlock na labanan si Yor. Sa wakas, bumalik na daw ang Thorn Princess. Ngayon, mapapatunayan niya na daw ang superiority niya sa paghak sa tunay na Thorn Princess. Ngunit nagulat siya sa bigla nitong bilis at bagsik. Lumapit ito sa kanya at mabilis na umatake. Sa isip-isip ni Yor hindi nito pwedeng bigyan ng pagkakataon si Hemlock na lumawak ang pagitan sa kanilang dalawa. Pinanatili ni Yor si Hemlock sa depensa at naisip na isang hakbang na lang daw ang kakailanganin. Gamit ang paa nito ay inangat niya ang isang napakalaking bato at hinagis sa ere. Tinusok niya ito gamit ang weapon niya, dahilan upang mahati ito at magpira-piraso. Tanong ni Hemlock kung sino daw ngayon ang sumisira sa environment ng site. Isusumbong niya daw ito sa shopkeeper. Sagot naman ni Yor na ang desperate times daw ay nangangailangan ng desperate measures. Humingi na lang ito ng tawad sa shopkeeper. Sinabi ni Hemlock na clever ang ginawa nito, ngunit hiniwa-hiwa niya lang ang mga bitak ng batong lumilipad doon.
Gayunpaman, sinipa ni Yor ang isa sa mga yon diretso sa kanyang ulo. Hindi naman ito inasahan yon. Nabigla siya sa tama, ngunit agad siyang nakabawi at, habang bumabagsak, naghagis ng kutsilyo patungo kay Yor. Nang mapansin ito, kinagat lang ni Yor ang talam gamit ang kanyang bibig at idinura ito pabalik kay Hemlock. Ngunit sinipa ni Hemlock palayo ang kutsilyo at tumambling patalikod. Nang muling sumugod si Yor ay pumorma si Hemlock at sinabing talo na daw siya. Sumugod siya gamit ang kanyang espada, at idineklara na hindi daw siya maaabot ng mga little thorns nito. Gayunpaman, may ibang plano si Yor. Sinalo nito ang kanyang espada gamit ang pommel ng kanyang stiletto. Laking gulat ni Hemlock sa ginawa nito. Pagkatapos ay binasag niya yun at isinaksak ang kanyang sandata ng buong lakas patungo kay Hemlock. Inakala ni Hemlock na siya ay napinsala ng nakamamatay, ngunit nakita niyang huminto si Yor bago pa tuluyang tumagos ang sandata sa kanya. Muling bumalik ang kalmadong Yor at sinabing siya raw ang nanalo. Samantala, bigla na lang bumagsak sa lapag si Hemlock. Nakiusap si Yor na never daw nitong targetin ang pamilya niya. Hindi naman makapaniwala si Hemlock na natalo ito sa make-out merrymaker. Muli, itinanggi naman ni Yor yun at hindi niya daw ito ginagawa. Nag-flashback lahat ng efforts ni Hemlock upang maging malakas. Pinutol nito ang lahat ng ugnayan sa iba para sa goal na yun. Nang ayain ito ni Gimpy dahil mag-picnic daw ang lahat sa garden, tumalikod siya at tinawag itong absurd. Hindi daw siya naroon upang makipagkaibigan. Inisip niyang ang pagkakaroon ng relasyon ay inappropriate. Tuwang-tuwa pa nga ito nang maabot ang isang buwan mula nang huling kumausap ng ibang tao. Ngunit dumating din ito sa puntong sobrang lonely niya na parang mamamatay na daw siya. Ngunit alam niyang kailangan niyang tiisin. Magtitiis na lang daw siyang mag-isa sa birthday niya. Dahil doon, naramdaman nitong mas lumakas siya. At tinawag itong ang kapangyarihan ng pag-iisa. Ngunit ngayon, sa isip-isip niya, ano pang silbi ng lahat ng oras na ginugol daw nitong mag-isa. Nanlumo ito dahil doon. Samantala, napansin naman ni Yor ang ibon ni Director McMahon. Nagdala ito ng mensahe sa kanila at mukhang nahanap na daw ang enemy base. Inaya na nito si Hemlock. Gayunpaman, nasa lapag pa din ito at iniisip kung wala bang mali sa pakikipagsaya sa iba at magme-make out. Paulit-ulit namang tinawag ni Yor ang pansin nito at kailangan na daw nilang umalis. Ngunit hindi ito maka-snap back sa reality. Kaya naman hinayla na lang siya ni Yor. Gulong-gulo si Hemlock dahil hindi daw ito fair. Hindi daw pwedeng ang merry make-out path ang mas magpapalakas sa kanya. Hindi daw pwede. Sinundan na nga nila kung nasaan si Matthew, sa base ng kalaban. Marami sila doon at may mga tents pang nakaset up. Sa bilang daw nito, sa tingin niya ay nasa 20 o 25 ang naroon. Armado daw ang mga ito at meron pang ang machine guns ang iba, although mga lumang modelo na. Dagdag ni Matthew na posibleng meron pa silang mga base sa ibang lugar, kaya naman, ang top priority daw nila ay ang sirain ang kanilang comms. E-interrogate daw nila ang kanilang leader bago pa nila ito patayin. At sumangayon naman si Yor sa plano. Samantala si Hemlock ay lutang pa din. Nakiusap naman si Yor dito na mag-snap out na daw siya doon. Ngunit wala itong bukang bibig kung hindi ang merry make out. Napansin naman ni Matthew na sugatan sila at tinanong nito ano daw yun. Paliwanag naman ni Yor na nagkaroon lamang daw sila ng unting hindi pagkakaintindihan ni Hemlock kanina. Sa may base, habang ang ibang kalaban ay abala na magkwentuhan, ang ilan ay nakabantay habang hawak ang kanilang weapon. Isa sa mga yun ay bigla na lamang nilang inatake. Twinest nila ang ulo nito upang mawala ng malay, sabay sinalo ni Matthew. Binuhat naman ni Kiki ang weapon nito. At nang maglalakad na sila palayo, sa ibang direksyon naman ang punta ni Hemlock. Dahil doon, binalikan ito ni Yor upang hilahin. Nagtaka naman ang isang nasa tent kung may narinig na daw ba sila mula sa A-team, sagot naman ang kasamahan nitong wala pa daw balita simula nang maabot na nila ang hunting grounds. Kaya't sa tingin nito ay dapat higpitan nila ang seguridad just in case. Tinawagan nito ang kasamahang si Jimmy sa radio, ngunit walang sumasagot. Pumorma na si Matthew sa likod niya upang umatake. Pinasok nila ang tent nito, at winasak ni Yor ang gamit nila para makapag-communicate sa iba. Tinusok-tusok niya ito hanggang sa umusok at masira. Sa tingin naman ni Matthew na ang nahuli nito ay ang leader nila.
Ipinaubaya na nito sa dalawa ang iba pa raw naroon. Ngunit nakaupo lang sa gilid si Hemlock at wala pa rin sa wisyo. Wala pa ding nakakaalam na naroon na sila, kaya naman, normal lang na naglalakad ang mga naroon. Bigla silang inatake ni Yor sa ulo gamit ang weapon niya. May nakapansin dito, ngunit mabilis na hinagis ni Yor sa noo niya ang stilito. At wala na itong nagawa upang makalaban pa. Gayunpaman, sumakit ang injury na natamo kanina ni Yor kay Hemlock. May nakakita naman sa pagbagsak ni Josh at nabahala sila doon. Inisip nila sino ang may gawa nito. Sa kabilang banda naman, naglalakad lang at tulala si Hemlock. Bilang resulta, namataan naman ito ng kalaban at nagulat. Sino daw yun? Nagmamadali nilang kinuha ang kanilang mga weapon upang labanan ito. Umatake ang isa, dala ang kutsilyo at tinanong kung siya daw ba ang may kagagawa nun sa kasamahan nila. Hindi naman inasahan ni Yor nang makita yon. Nagbabala ito kay Hemlock na mag-ingat. At kahit na wala pa din ito sa sarili niya, nagawa namang lumaban ni Hemlock dito. Gamit ang sword niya ay hiniwa-hiwa niya silang tatlo. Napabilib tuloy si Yor na napakalakas daw nito kahit na ganun ang kondisyon niya. Gayunpaman, may ilang hindi naabot ng espada nito. Komento tuloy ni Yor na masyado daw itong malayo. Tandaan niya daw na nasira na nito ang dulo ng espada niya. Gayunpaman, parang walang naririnig si Hemlock at tulala pa din. Diretso lang siya sa pagwasiwas ng espada niya kahit hindi ito tumatama. Nairita ang isa at tinutukan na nga ito ng baril, dahilan upang mabahala si Yor at tulungan ito. Tinulak niya si Hemlock upang ituro ang tamang range upang umabot ang pag-atake niya. Dahil doon, nahiwa sa dibdib ang lalaking may baril. Patuloy lang siyang ginabayan ni Yor. Ilang saglit pa, tinanong nito kung naiintindihan niya na daw ba. Magtitiwala daw itong kaya niya na yun ma-handle mag-isa. Ipinag-utos naman ng isang kalaban na palibutan daw nila ito. Encircle at attack, yun ang instructions. Ngunit ang wala sa wisyo na si Hemlock ay unti-unti nang bumalik sa normal niya. Bakas ang inis nito at tinanong kung ganun lang ba daw sila lumaban, sama-sama. Tinawag niya silang gutless gnats at pinaghihiwa. Sa sobrang talas nga ng espada nito ay nahati pati ang mga armas nila. Kung napakahalaga daw sa kanila ang pagiging magkakaibigan, pagpuputol-putulin nito sila at pagsasama-samahin sa isang bante ng karne. Dahil sa walang humpay na pag-atake nito, napaupo na lang si Yor upang iwasan ang espada nito. Sa huli, nagawa nilang sirain ang buong base at patumbahin lahat ng poachers doon. Mukhang settled na daw ang lahat at parang wala nang nakasurvive pa, wika ni Matthew. Laking ginhawa naman ni Yor nang matapos na yon. Ililibing na lang daw nila ang mga weapons at poaching supplies sa malapit, at bahala na ang disposal team na mag-recover noon later. Yumoki naman si Matthew at sinabing bumalik na daw sila. Nagsabi naman si Hemlock na maglalakad na lang daw ito pa uwi, dahilan upang mapatingin sila sa kanya. Masama ang tingin nito at sinabing, hindi daw naangkop na samahan pa nito sila. Kaya naman, siya na lang daw mag-isa ang babalik. Dahil doon, dumiretso na nga sa sasakyan sina Yor at Matthew. Tinanong naman ni Yor kung sigurado daw bang okay lang na iwan nila ito mag-isa. Sagot naman ni Matthew na kung yun daw ang gusto nito. Makikitang tumatakbo lang si Hemlock at on fire. Sa isip-isip niya, hindi pa daw sapat ang lahat. Ang debosyon nito sa pag-iisa ay hindi pa din sapat. Kailangan daw nitong doblehin pa ang efforts niya, kung hindi ay mag-end up ito gaya ni Yor. Sa isip-isip nito, na-imagine niyang humihingi ito ng tulong sa asawa niya. Kapalit nun ay bibigyan niya daw ito ng welcome home kiss. Na-realize naman ni Hemlock na hindi yun sinabi ni Yor. Biglang sumakit ang bukol nito sa ulo, dahilan upang mapatigil siya. May napagtanto ito doon. Maaari daw kayang nagkakamali siya. Maaari daw kayang mas lumakas siya kung magpapakasal din siya. Hindi naman matanggap ni Hemlock yun. Sinabi niya sa sarili na huwag mag-atubili. Ayon sa kanyang lolo, isang battle-hardened veteran, na ang mga nasa itaas ay laging nag-iisa. Ngunit napagtanto rin niya na hindi sana ipinanganak ang kanyang ina kung hindi rin nag-asawa ang kanyang lolo. Gayunpaman, pinilit niyang huwag mag-waver. Siya raw ay isang matatag at walang awang pro ng Shears. Habang bumabiyahe pabalik, nakwento naman ni Yor ang pinagtalunan nila kanina ni Hemlock kay Matthew. Dahil dun, napaisip daw ito kung bilang assassin, pagkakamali daw ba na nagpakasal siya.
Ngunit naisip nitong hindi niya kayang mahalin o ang mahalin ng pag-iisa gaya daw nito. Sinabi naman ni Matthew na wala daw simpleng sagot sa tanong na yon. Ang iba ay humuhugot daw ng lakas mula pagpoprotekta ng mga tao, habang ang iba naman ay malakas dahil walang pwedeng mawala sa kanila. Nakadepende na lang daw yan sa sitwasyon ng isang tao. So ang tamang sagot ay, ano daw ba ang nagpapalakas dito? Sino daw ba ang nagsabing kailangan itong mamili at all? As long as ang debosyon nito sa trabaho ay nanatiling top priority niya, sapat na daw yun. Na-curious naman si Yor kung bakit daw nito pinakasalan ang asawa niya. Na-realize naman niyang mali na magtanong dito tungkol sa personal na buhay niya, kaya't humingi ito ng tawad. Ngunit sagot ni Matthew na okay lang daw. Ang sitwasyon daw kasi niya ay medyo naiiba. Kasal na daw siya bago pa siya sumali sa garden. Kung tatanungin daw nito kung bakit magkasama pa din sila kahit ngayon, hindi niya daw alam kung may magandang sagot ba siya sa tanong na yon. Lumalaban daw ito para sa kanilang bansa, at may pride daw siya dito. Pero hindi daw nito maitatanggi na ang trabaho nila ay iniisip na madumi ng mga outsiders. Kung malalaman man daw ng asawa nito ang tunay na katauhan niya, sa tingin niya ay hindi ito mananatili kasama siya. Gayunpaman, against sa lahat ng rason, umaasa pa din daw ito na mananatili ito kasama niya. At maaaring yun daw ang buong rason kung bakit magkasama pa din sila ngayon. Napatigil naman si Yor dahil sa mga sinabi nito. Inisip nito ang mga moments nila ni Lloyd, lalo na ang mga pagkakataong inisip nitong maiintindihan siya nito. Napaisip siya kung ganun din daw ba ang inaasahan nito, kahit na partner niya lamang ito sa isang peking kasal. Napansin ni Matthew ang katahimikan nito, kaya't binanggit niya na maaaring iba ng kaunti ang kanilang pagsasama kumpara sa pag-ibig at kaligayahang inilalarawan ni Hemlock. Balik naman dito, nang mapansin na walang senyales ng civilization sa daang tinahak nito, naramdaman ni Hemlock na umaangat daw ang solitude nito. Dagdag naman ni Matthew, hanggang sa kanyang kamatayan, magsusuot siya ng maskara, poprotektahan ang kanyang asawa sa katotohanan, at mamumuhay kasama niya. Marahil, aminado siyang may bahid iyon ng pagiging makasarili. Ngunit wala siyang pinagsisisihan tungkol dito. Napapikit ito bago sinabi sa kanya na kung nagdadalawang isip siya tungkol sa kanilang kasal, kailangan niya itong tapusin. Kung hindi siya lubos na committed rito, lahat ay masasaktan sa huli. At sa sandaling yun, kumabog ang dibdib ni Yor. Kasabay ng pagsakit ng sugat na tinamo niya sa laban. Kinagabihan, dumiretso na nga ito sa kanilang bahay. Bumati ito kay Anya pagkarating, at natuwa naman ito nang makita siyang nakabalik na. Nang hanapin niya si Lloyd, sinagot ni Anya na nagbabasa daw ito sa kwarto. Pero ang totoo, alam niyang gumagawa ito ng mission report. Ganun ba? Sagot ni Yor. Nabasa ni Anya ang nasa isipan nito at nalamang lumaban ang kanyang ina. Naglakad na nga pumunta sa kwarto si Yor ngunit nagdalawang isip ito nang bubuksan na sana ang pinto ng kwarto niya. Napatingin ito sa kwarto ni Lloyd at inisip na wala itong lakas ng loob na aminin daw dito ang tunay niyang trabaho. At dahil dun, kumabog na namang bigla ang dibdib niya. Naglakad ito papalapit sa kwarto niya dahil hindi niya na daw kaya pang tiisin pa yon. Kumatok ito doon at tinawag si Lloyd. Kinaumagahan, lumipat naman ang eksena sa garden ng shopkeeper. Hingal na hingal si Hemlock nang dumating dito. At sa wakas ay nakabalik din daw siya. Bigla naman itong tinapak ng shopkeeper at kinongratulate dahil nakumpleto niya daw ang mission. Umatras naman ito at bumati sa kanya ng magandang umaga sabay tawag ditong sir. Napansin niyang kakaiba ang ganang pakiramdam niya noong araw na yon. Pagkatapos ay binanggit niyang nakatanggap siya ng detalyadong ulat mula kay Mr. McMahon. Dahil doon, humingi ng paumanhin si Hemlock sa pagputol ng mga puno at sa tangkang pabagsakin ng elk at ang Thorn Princess. Huminto siya sandali bago idinagdag na hindi siya nasisiyahan sa pinsalang nagawa sa lugar at sa pagkaantala ng kanilang gawain. Gayunpaman, hindi niya sinisi si Hemlock sa pakikipagtalo sa Thorn Princess, isang bagay na hindi inaasahan ni Hemlock na marinig. Ngumiti siya at inamin na minsan na rin niyang sinubukang salakayin ang Thorn Princess dahil sa pag-aalala na baka hamina ang kanyang mga kakayahan. Sa loob ng maraming siglo, sinuportahan daw ng Garden ang kanilang bansa sa pamamagitan ng lakas ng armas. Kaya naman, kung mawawala ang kanilang lakas, mawawala rin ang kanilang halaga.
Hindi siya walang simpatsya sa paniniwala ni Hemlock tungkol sa pinagmulan ng tunay na lakas. Sa katunayan, marahil ay makabubuti sa kanilang lahat na muling ituon ang pansin sa mga ganitong prinsipyo. Pagkatapos ay tinanong niya kung malakas ba ang Thorn Princess. At sumagot si Hemlock na oo. Napangiti ang shopkeeper nang marinig ito. Tinawag niya namang bigla si Gimpy na nasa likuran niya lang pala. May inabot ito kay Hemlock. Sinabi niya na yon ay isang pamahid para sa mga sugat ni Yor. Dahil mataas ang resistensya nito sa parehong lason at mga gamot, partikular niya itong binuo para sa kanya. Hiniling niya kay Hemlock na tiyaking makarating yun kay Yor. Lubos na nagulat si Hemlock at tinanong kung bakit siya pa ang kailangang gumawa noon. Ngunit tinitigan lamang siya ni Gimpy ng masama. Kaya't nagtaka siya kung bakit galit si Gimpy sa kanya. Inamin ni Gimpy na naiinggit din siya ng husto sa Thorn Princess. Ngunit dahil sa kung sino siya, hindi siya sigurado kung magkakaroon pa siya ng isang minamahal. Nagulat naman si Hemlock sa sinabi niya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin siya din. Sinabi niyang hindi naman siya naiinggit sa Thorn Princess. Ngunit sinabi ni Gimpy na alam niyang matagal na siyang nababagabag tungkol doon. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit niya inatake ang Thorn Princess. Kaya hiniling niya kay Hemlock na ituring yun bilang isang paghingi ng tawad at bilang isang hakbang patungo sa pagkakasundo. Hindi makapaniwala si Hemlock. Hinayla niya ang gamot habang sinasabing walang katuturan ang lahat ng yun. Inatake niya lamang daw siya upang patunayan ang lakas ng kanyang solitude, wala nang iba pa. Nagulat naman ang shopkeeper. Umaasa siyang sa pag-raise ng bagong henerasyon ay makakapag-retiro na si Mr. McMahon, ngunit mukhang kailangan pa rin nilang lahat ng mas marami pang paggabay. Lumipat naman ang eksena sa Forger Residence kung saan nagising na si Yor. Nanlaki ang mga mata nito nang isiping sa araw na yun ay may date sila ni Lloyd. Napaupo ito nang isipin kung paano daw yun nangyari. Nang gabi kasi, kumatok ito sa kwarto ni Lloyd. Inisip nitong hindi niya kayang sabihin sa kanya ang tunay na trabaho niya, ngunit hindi niya na daw matiis pa yun. Kasabay nun, patuloy lang ang pagsakit ng mga sugat na natamo niya. Binuksan ni Lloyd ang pinto at binati ito ng welcome home. Tanong niya kung okay lang ba daw ang lahat. Napayuko naman si Yor dahil hindi niya nakaya ang sakit na nararamdaman sa braso, kung saan siya tinamaan ni Hemlock. Nag-hesitate tuloy ito sa pagsagot kay Lloyd. Bigla niya nalang pinaalala dito ang restaurant na kinainan daw nila dati. Kung saan siya nito dinala ilang buwan na ang nakalilipas. Tinanong naman ito kung yun daw ba ang nasa Linden Street na nagsiserve ng blowfish. At sagot nitong oo, yun nga. Iniisip daw kasi nitong kung gaano niya kagustang bumalik doon. Sa isip-isip kasi niya, meron silang sini-serve doon na cocktail na siguradong makakapagtanggal ng sakit niya. Lingid sa kaalaman nitong yun ay dahil lamang sa lason na nilagay ng kalaban noon. Anyway, ni-request nito kay Lloyd na pumunta daw doon bukas. Nagulat naman itong bukas na agad. Tanong niya kung bakit daw ito nagmamadali. Hindi naman makasagot agad si Yor at nakalimutan niyang gumawa ng peking rason. Kaya naman, bigla na lang niyang sinabing kailangan daw nilang praktisin ang public display of affection nila. Hindi naman inasahan ni Lloyd na nais nitong mag-ensayo ng ganun. Itinanggi naman ni Yor na ganun daw ang ibig sabihin nito. Pero sinabi ni Lloyd na maaaring ang ibig sabihin niya ay isang public date para ipakita sa ibang tunay silang mag-asawa. Good idea daw ito, since medyo naging lax na sila doon lately. Naiintindihan niya daw, kaya naman gagawa daw ito ng plan sa gabing yun. Ngunit sinabi ni Yor na hindi naman nakailangan pa. Kaya't kinabukasan, nagkaroon na nga sila bigla ng date. Tinanong naman ni Lloyd kung handa na ba daw ito sa day out sa labas ng town. Sobrang nagla-blush naman si Yor at hindi inasahang naging date ang kinalabasan nun. Kumaway naman at nagpaalam si Anya sa kanila at mag-enjoy daw sila. Samantala, nainis naman si Frankie na balik na naman siya sa babysitting duty. Nang makaalis na sina Lloyd, tinanong nito si Anya kung nais niya bang sundan nila sila muli. Ngunit tumanggi ito at bored na daw siya doon. Tinanong ni Lloyd kung bakit hindi sila magsimula sa pagpunta daw sa Hawk Station. Meron daw kasing bagong shopping plaza sa may riverfront doon. Tumanggi naman ang halatang hirap ng si Yor. Didiretso na daw sila sa restaurant, yun ay dahil sobrang sakit ng sugat nito. Nagulat naman si Lloyd doon, at ni hindi pa nga daw lunchtime.
Sagot naman ni Yor na gustong-gusto niya daw kasi ang lugar na yon. Sa isip-isip niya, kailangan niyang makuha ang cocktail agad. Na-paranoid tuloy si Lloyd dahil sa kakaibang itsura nito. Parang wala daw ito sa mood gaya na lang nung nakaraan. Curious siya kung may nagawa ba daw siyang mali. Ngunit wala naman itong maisip. Hindi niya talaga maintindihan ang pabago-bagong ugali niya. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para maresolba ito ng maayos at walang alitan. Noong nakaraan, gumanda ang mood niya, pero isang gabi lang yun tumagal. Kaya sinabi niya sa sarili niya na kailangang tama na ang gawin niya sa pagkakataong ito. At alam niyang kaya niya ito. Dahil sa request ni Yor, dumiretso na nga sila sa restaurant. Maswerte daw sila at bukas na yun bago pa ang lunch, wika ni Lloyd. Sagot naman ng nanginginig na si Yor na oo nga daw. Dali-dali nitong binuksan ang menu upang hanapin ang pakay niya. Tanong nito, natatandaan niya daw ba ang ngalan ng cocktail na in-order nito nung nakaraan? Napaisip tuloy si Lloyd at yun daw ay mula sa dark red color. Sa tingin niya yun daw ang unang sangria na nakailis doon. Kaya naman, in-order ito ni Yor. Pagka-serve nito sa mesa nila, dali-dali naman itong nilaklak ni Yor. Matapos nun, pinansin nito kung may pagbabago ba. Gayunpaman, ramdam niya na hindi ito gumagana at all. Masakit pa din daw ang sugat niya. Kaya't sinabi nito kay Lloyd na parang iba daw ang lasa nung nakaraan at mas makapal ito. Humingi tuloy ng paumanhin si Lloyd at maaaring ang tomato cocktail daw siguro yun. So in-order ito ni Yor at muling ininom yun ng isang lagukan. Nainis naman ito dahil hindi pa din daw yun. Nagtaka si Lloyd nang malamang iba pa pala yun. Giit naman ng waiter na marami daw silang iba-ibang klase ng cocktails kasi doon. Mangiyak-ngiyak tuloy si Yor nang isiping hindi niya na daw muling maiinom ata ang cocktail na yun. Hindi naman inasahan ni Lloyd na ganun daw pala kahalaga yun kay Yor. Kaya naman, sinabi nitong hahanapin daw nila ang best cocktail sa buong syudad sa araw na yon. Sumang-ayon naman ang medyo lasing ng si Yor. Umalis na nga sila sa restaurant. Habang naglalakad, nag-comment naman si Lloyd na yun daw maaari ang bagong riverfront area. Although ang totoo ay na-research niya na yun. Hindi naman ito masyado pinansin ng sinisininok na si Yor sa dami ng nainom nito. Bigla namang lumitaw ang kanilang mga kapitbahay at binati sila. Sobrang cute daw nila pag magkasama sila. Inangat naman ni Lloyd ang hat nito upang bumati pabalik sa kanila. Bigla na lang tinanong ni Yor sa kanila kung nagbibigay daw ba sila ng welcome home kisses. At hindi inasahan ng mga kababaihan yun. Ang shameless daw nito. Nagulat naman din si Lloyd sa kung ano ang tinatanong nito sa kanila. Sa tingin niya mas maigi daw kung titigilan muna nila ang pag-inom sa araw na yon. Hindi naman matanggap ni Yor yun. Ibig sabihin daw ba ay wala daw itong pake kung ganun lang siya. Sa isip-isip niya na sobrang nasasaktan. Ngunit ipinaliwanag ni Lloyd na ang sinasabi nito ay sobrang lasing na daw siya. At dahil sumasakit na ngang muli ang sugat nito, nagpaalam muna si Yor na pupunta sa bathroom. Yun ay para palitan ang mga bandage niya. Sumagot naman si Lloyd na hihintayin niya lang daw siya sa may bench doon. Nahihilo na nga si Yor sa paghahanap sa bathroom. Mukhang naliligaw na daw ito. Gayunpaman, biglang nagising ang diwa niya nang may mapansin. Nakasense daw ito ng malice. At napansin niyang nakatago sa likod si Hemlock. Sumenyas ito sa kanyang mag-usap daw sila doon. Hindi naman makapaniwala si Yor na makita ito doon. Tanong ni Hemlock sa kanya kung parte ba daw ng cover identity nito ang pagiging lasing at pagewang-gewang doon. Hindi naman ito mapakali nang sumagot na siya din daw. Hindi dapat ito nakikipagkita sa kanya in public. Baka daw kasi makita ito ni Lloyd doon. Na-realize tuloy ni Hemlock na yun daw pala ang asawa niya. Wika nito, mag-relax lang daw siya. Siniguro daw nitong susundan siya doon nang hindi nakakakuha ng atensyon sa sarili niya. Hindi daw siya ganun ka-sloppy upang hayaan na mapansin ng iba. Sagot naman ng lasing na si Yor na siya din naman daw. Gayunpaman, habang nag-uusap ang dalawa, may telescope na nakatutok sa kanila. At yun pala ay si Camilla. Tinuro nito sa mga kasamahan ang nakita niya at tinanong kung hindi ba daw si Yor ang nasa kabilang side. Sumilip naman din dito si Millie upang kumpirmahin at tama daw siya. Ngunit sino daw ang hati na kasama nito? Habang nagmamatsyag dito, napansin niyang tumungin daw doon ang hati. Pero imposible naman daw na mapansin sila nito.
Nasaksihan naman ni Millie na may binigay daw ang lalaki kay Yor. Siya lang daw ba, pero parang totally flush ang mukha ni Yor. Dahil doon, kinabahan sila sa kung ano ang ginagawa nito kasama ang ibang lalaki sa ganong klaseng lugar. Dagdag pa ni Sharon, may lalaking nagbigay dito ng regalo. Nabahala si Millie sa posibleng ibig sabihin ng ginagawa ni Yor, na maaaring nangangaliwa ito. Balik kay Yor, nagulat naman itong makatanggap ng lunas para sa sugat niya mula kay Gimpy. Tumalikod na si Hemlock at sinabing pumunta lang daw siya doon upang iabot yun sa kanya. Nagpasalamat na ito dahil ngayong napaliligiran daw siya ng mga tao, parang nasusuka ito. Lubos namang nagpasalamat si Yor dito. Habang papalayo, bamulong-bulong si Hemlock na maaaring ang crowds daw na yun ang stressor. Kailangan daw nitong mapataas ang solitude powers niya. Matapos nun, dumiretso na nga si Yor sa nahanap niyang malapit na CR. Napabilib ito ng ipahid ang mula kay Gimpy. Walang-wala na daw ang sakit ng sugat nito. Sobrang galing daw talaga nito sa mga ganung bagay. Dali-dali namang siyang bumalik at humingi ng tawad kay Lloyd na naghintay daw ito. Hindi naman inasahan ni Lloyd na bigla na lang siyang naging good mood. Pero sa isip-isip niya, hindi nito pwede ma-lower ang guard niya. Nang maglakad muli, napaisip si Yor sa kung ano na daw ang gagawin nila. Ang tanging rason lang naman daw kaya nais nitong lumabas ay para mawala ang sakit niya. Tinuro naman ni Lloyd ang isang interesting daw na exhibition malapit. Gayunpaman, napatigil ito nang may mapansin. Tinawag nito si Yor at nagtaka naman siya bakit. Tinuro nito ang mga nasa likod daw ng shoe store sa kanto. Hindi ba daw yun ay ang mga kasamahan niya sa trabaho sa City Hall? At makikitang nakasunod nga sa kanila sina Camila. Sumilip si Yor dito at tama daw, yun ang mga kasamahan niya. Sa sobrang kalasinggan daw nito ay hindi niya napansin agad na nakasunod sila. Bigla namang nagtago si Camila at napasiip kung napansin daw ba sila. Ngunit wika ni Millie na imposibleng malaman daw nito yun ng ganun kalayo. Hindi naman mapakali si Camila. Grabe daw si Yor na nakikipagkita ito sa ibang lalaki, habang nasa kalagitnaan ng date kasama ang asawa niya. Curious tuloy si Sharon kung isa ba itong lobo na nagkukubli sa balat ng tupa. Kailangan daw nilang malaman. Tinanong ni Lloyd kung pinanunood daw ba sila nila, at sagot nitong oo. Nabahala tuloy si Lloyd sa kung anong dapat nilang gawin. Ano daw ang ibig sabihin niya, tanong ni Yor, at bigla na lamang nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nag-hold ang hands ang dalawa para ipakita sa mga kasamahan ni Yor sa likod. Naisip kasi ni Lloyd na kung nais nilang mapansin bilang isang couple in love, kailangang at least mag-hold hands sila upang maiwasan silang magsuspetya. Labis naman ang pagbablush ni Yor dahil sa ginawa nito. Hindi nito malaman ang mararamdaman. Napansin na lang bigla ni Lloyd na sabay ang paglalakad nito gamit ang braso at legs. Subukan daw nitong kumalma lang. Hindi naman ito mapakali at humingi ng tawad. Puputulin niya na lang daw yun. Sa isip-isip niya, sobrang nagpapawis daw ang kamay niya. Binawi niya ito dahil buong braso niya daw pala. Nabahala siya dahil doon ay natatanggal na ang pinahid niya sa sugat at unti-unting bumabalik ang sakit. Kailangan daw nitong pairan ulit yun. Nagulat naman si Lloyd na bigla na lang bumaliktad ang mood ni Yor. Napamura ito nang isipin kung napasobra ba ang push nito sa kanya. Kung hindi daw ito kasi makakabalik sa dati, natakot itong baka masipa na naman siya nito gaya noon. Hindi ito makapaniwala sa lakas niya, na para daw madudurog ang kamay niya. Sinabi tuloy niya na bilisan daw nila at iwasan sila agad. Sa tingin naman ni Yor na good idea daw ito. Kaya't nagpanggap si Lloyd na may tinurutong lumilipad na paro-paro at sobrang ganda daw nun. Sumakay naman si Yor at kunwari ay tuwang-tuwa at habulin daw nila. Gulat naman sina Millie sa nasaksihan nila. Ilang saglit pa, nakalayo na nga ang dalawa. Inisip ni Lloyd na sapat na siguro ang layo na yun upang iwasan sila. Nanggaling naman muli sa bathroom si Yor nang muling magpahid ng lunas sa sugat niya. Humingi ito ng paumanhin dahil daw pinaghintay niya siyang muli. Kamuntika na daw sila doon, komento ni Lloyd. At sumang-ayon si Yor dito. Kung mas tumagal pa daw ay baka ni-report na nila sila sa SSS. Ngunit sa tingin ni Lloyd ay hindi naman daw ganun kalapit yun. Na-curious tuloy ito kung ganun daw ba talaga sila kadelikado. Napatungo naman si Yor at nag-blush. Appropriate daw ba kung aaminin itong nag-enjoy siya sa sandaling yun?
Biglang lumitaw ang imahe ni Hemlock at ang boses nitong nagsasabi ng paulit-ulit ng inappropriate. Bumalik sa alaala niya ang sinabi nitong sila daw ang pruner ng shopkeeper. Ang blade ng kanilang motherland. At ang tungkulin nila ay ang maging bloodstained tools lamang. Wala silang need para sa pag-ibig o kaligayahan. Naisip tuloy niyang maaaring tama nga daw ito. Napansin naman ni Lloyd ang pananahimik nito. Bigla tuloy nitong sinabi na risky daw kung naroon sila sa lugar kung saan maraming tao. Bakit hindi daw sila pumunta sa isang lugar na matahimik? Naisip nito ang Hilltop Park na ipinakita niya sa kanya nung bago pa lang silang magkakilala. At doon nga tumungo ang dalawa. Napabilib naman si Yor dahil matagal-tagal na din daw mula nang puntahan niya yon. Kalahating taon pa lamang daw ang nakalipas pero parang ang nostalgic na nito. Agree naman si Lloyd doon. Naisip ni Yor na dati ay lagi siyang pumupunta doon. Pero lately ay naging busy na daw siya. Tumungo ito at na-realize na hindi. Sa tingin niya hindi niya lang daw kasi kinailangan yun lately. Dati ay palagi siyang pumupunta doon upang ipaalala sa sarili niya ano nga ba ang pinaglalaban nito. Ngunit ngayon, hindi niya na daw kailangan pang pumunta doon dahil nararamdaman niya ang mga bagay na may halaga sa kanya kapag nasa bahay siya. Bigla naman itong tinawag ang pansin ni Lloyd, bagay na ipinagtaka nito. Binanggit niya ang patungkol sa kanilang marriage agreement at tinanong kung gaano pa daw kaya katagal sa tingin niya ito magpapatuloy. Hindi lubos akalain ni Lloyd ang tanong na yun galing sa kanya, kaya't hindi ito nakasagot agad. Inisip niya sa sarili kung ano ang intensyon ni Yor sa pagtatanong ng ganoon. Gusto na ba nitong tapusin ng maaga ang kanilang kasunduan? Pero marahil hindi na yun dapat ikagulat, lalo na't masama ang timpla ng kanyang mood halos buong araw. Pinag-isipan niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kung may partikular na isyong pinagmumulan nito, baka maaari niyang ilihis ang usapan at ituon sa pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagbabago sa kanilang kasunduan. Ngunit naisip niya, paano kung desidido talaga siya? At minimum, inaasahan niyang magpapatuloy ang kanilang kasunduan hanggang sa maging imperial scholar si Anya. Kung iiwan ni Yor ang papel bilang ina bago pa mangyari yun, may paraan kaya para pilitin ang ibang solusyon. Alam niyang kailangan niyang muling suriin ng mabuti ang mga patakaran ng Eden. Kung makakahanap siya ng alternatibong paraan at igigiit ni Yor na gusto na niyang makalaya sa kanilang kasunduan, kailangan niya yung igalang. Pero nabahala ito ng isipin kung ano ang mangyayari sa Plan C, magagawa pa kaya niyang panatilihin ang relasyon niya kay Melinda. Hindi niya kayang isuko ang isang koneksyong maaaring maging napakahalaga. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Mapanganib daw ang magpadalos-dalos sa mga conclusion. Kaya ang kailangan lang niya ngayon ay pakinggan kung ano ang susunod na sasabihin ni Yor. Binanggit naman ni Yor na naiisip niya daw na para dito kay Lloyd, maaaring may point sa hinaharap na kapag nakagraduate na si Anya, kung saan hihilingin itong tapusin na ang agreement nila at mag-move on. Pero para daw kasi sa kanya, sa tingin niya, hindi na nito natapos ang sasabihin, pero ang nasa isip nito ay nais niyang ipagpatuloy yun forever. Na-curious tuloy si Lloyd kung ipinaparamdam daw ba nito ang pagnanais niyang ipagpatuloy ang agreement ng mas mahaba pa. Kaya naman, sumagot itong syempre naman, pwede nilang ipagpatuloy pa yun hanggang sa gusto niya. After all, hindi naman daw talaga matatapos ang risk na maaresto siya doon. Although sa isip-isip nito, kung may kapatid ito sa SSS, napakababa ng risk na yon. Naisip ni Yor na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Pero sumagot lang ito ng sure at sumang-ayon. Napaisip si Lloyd kung paano nga ba magde-develop ang Operation Strix sa hinaharap. Hindi pa daw ito sigurado. Pero clear na naparaming benefit mula kay Yor na maging parte nito. Dagdag pa niya, sigurado itong magiging masaya din daw si Anya doon. Ngunit muli, inisip ni Yor na hindi yun ang nais nito. Tinanong niya kung ano daw ang opinyon ni Lloyd doon. Hindi naman inasahan ni Lloyd yun. Ngumiti lang siya at sinabing sobrang maa-appreciate niya din daw yun. Ngunit muli, hindi daw yun ang nais malaman ni Yor. Sa tingin niya, ang nais daw nitong malaman ay kung ano ang nararamdaman ni Lloyd. Naaalala nito ang usapan nila ni Matthew nang sabihin nitong umaasa siyang pipiliin nitong mahalin siya kahit na malaman pa ang tunay nitong pagkatao. Ngunit tama daw ang sinabi ni Director McMahon. Ang selfish nito kung hihilingin niya yon. Nang pumasok na ito sa trabaho, kinausap siya agad ng mga kasamahan niya at sinabing nakita daw nila siya.
Masama ang tingin nilang lahat kay Yor, bagay na lubos naman itong ikinagulat. Giit ni Millie, meron daw itong kasamang lalaki kahapon. Hindi naman maintindihan ni Yor ang ibig nitong sabihin. Wika niya, lumabas daw sila ni Lloyd. Ngunit dagdag ni Camila, hindi daw yun ang tinutukoy nila. Habang nakikipag-date daw ito kasama si Lloyd, hindi ba't may kinita daw itong lalaki na may mahaba at blonde na buhok? Gulat na gulat naman si Yor nang ma-realize na nakita nila siya kasama si Hemlock. Dahil dun, hirap naman itong makapagpaliwanag. Sinabi pa nilang tumanggap daw ito ng regalo mula sa mystery man na yon. Hindi inasahan ni Yor na nakita din nila yon. At dahil wala itong maisip na alibi, sumilip ito upang humingi ng tulong kay Mr. McMahon. Nais nitong magpaligtas sa kanya dahil hindi na nito alam ang gagawin pa. Pinipilit naman ito ni Camila na umamin na at giit pa ni Millie, sabihin niya daw kung sino yon. Nang marinig yun, napabuntong hininga na lang si Matthew. Napaisip ito at biglang may tinawagan. Pagkapasok nito sa kwarto, sinumbong agad ni Millie si Yor. Dapat daw marinig yun ng director nila. Nag-commit daw kasi ng adultery si Yor kasama ang isang long-haired na lalaki. Sinabi naman nitong ang tinutukoy siguro niya ay si Mr. Jones, sabay turo kay Hemlock sa tabi niya. Kakalipat lang daw nito sa office nila 2 araw pa lang ang nakalilipas. Tahimik lang na nakatayo si Hemlock doon. Pero sa loob nito, nagulat siya sa ginawa nito. Paliwanag ni Matthew, kinita daw nito si Yor kahapon upang iabot ang isang product sample mula sa isang kliyente, bagay na ikinagulat ng lahat. Naboringa naman ang tatlo nang malaman yon. Katrabaho daw pala ito, wika ni Camila. Humingi naman ng paumanhin si Sharon kay Yor dahil pinagsuspetsahan daw nila ito. Napangiti lang awkwardly si Yor at sinabing okay lang daw. Samantala, hindi makapaniwala si Hemlock na yon ang dahilan kung bakit urgent itong pinapunte doon. Paliwanag naman ni Matthew na napagkasunduan na daw nila ng shopkeeper na kailangan itong ayusin ang social skills niya. Kaya naman, gumawa na sila ng arrangements para makapagtrabaho na siya doon. Hindi nito matanggap yun. Nagbibiro daw ba sila? Hindi kasi siya pwede sa syudad. Drain kasi raw ang solitude powers nito doon. Nag-blush naman si Millie at inisip na napaka-cool daw nito, bagay na ipinagtaka ni Camila. Lumapit bigla si Millie kay Hemlock at tinanong kung pwede daw bang makuha nito ang number niya. Nagulat si Hemlock doon at asa naman daw na meron siyang ganon. Wala itong telepono sa bahay. Napaka-inappropriate daw ng device na yun. Bamulong naman si Camila at pinayuhan itong kung siya yun, aatras na lang daw siya. Mukha daw kasi itong jerk. At wika pa ni Sharon, dapat daw nitong tigilan ang pagpili ng lalaki base lamang sa itsura nila. Nagpaliwanag naman ang director na, gaya daw ng ipinaliwanag ni Mr. Jones, kakalipat niya pa lamang doon. Kaya naman hindi pa daw ito nakakabitan ng telepono. Sumignal naman ito kay Hemlock, seryosohin niya raw yun or else, makakarinig ang shopkeeper tungkol sa inaasal niya. Hindi naman matanggap pa din ito ni Hemlock. Labag man sa loob nito, bumati siya sa kanila na ikinagagalak niya daw silang makilala. Napakarami namang tanong ni Millie dito. Gaya na lang ng ilang taon na daw siya at gaano ito katangkad. Pwede niya daw ikwento yun lahat sa dinner. Pinigilan naman ito ng 2 kaibigan niya. Napangiti na lang si Yor at hiniling na sana nga ay magkasundo daw ang lahat. Tahimik lang ang director sa likod, at tumalikod na upang umalis. Giit nito, maaaring hindi daw sakto ito para sa part, pero tuturuan daw nila ito sa abot ng kanilang makakaya, at papakawalan sa pamamagitan ng paglipat. Dagdag pa niya, hindi daw lahat ay swak na umakto para sa ilang mga roles. Napatigil naman si Yor dahil sa sinabi nito at napaisip ng malalim. Lumipat naman ang eksena sa ibang lugar, bigla na lang tinanong si Lloyd o Agent Twilight kung nakikinig daw ba ito. Ang kausap pala niya ay ang handler na sinabihan nitong wag mag-space out kapag nasa briefings. Nagulat naman ito at humingi ng paumanhin sa kanya. Tama daw, ang total daw na mga gastusin ay 352,500 at ang customer list daw ay 18. Nagulat naman ang nakaupo lang doon na wise agent na kahit na distracted ito ay nakikinig daw pala talaga siya. Napalingon tuloy siya upang tanungin kung nakipag-away na naman daw ba siya sa kanyang asawa sa Baytawa. Sagot naman ni Lloyd na hindi niya ito matatawag na pag-aaway exactly. Narinig naman ni Fiona sa likod ng usapan nito at nagulantang doon.
Sa isip-isip naman ni Lloyd, matapos tanungin ni Yor ang opinion nito tungkol sa marriage agreement nila, hindi na siya halos nagsalitang muli. Nagsuspecha na daw kaya ito na hindi talaga niya pinupursue ang kasal na yun para lamang sa kapakanan ni Anya. Ngunit napaisip siyang hindi, wala namang rason nito upang isipin yun. Pero paano daw kung oo? Nabanggit na daw nito sa kanya dati na wala naman siyang reklamo. Ngunit mukhang lalo nang nagiging malabong sincere ito. Hindi nito maalis sa isipan niya yun. Komento tuloy ng wise agent na ang buong Strix operation daw na yun ay sunod-sunod ng nagiging hassle. Sumangayon naman si Fiona. Naniniwala daw itong prudent kung i-consider nila ang Neo Strix kung saan siya ang gaganap sa role ng asawa niya. Sumagot naman itong maaaring ngang maging sensible na move yun. Umagri naman si Fiona bago fully na-realize ang sinabi nito. Gulat na gulat itong sumang-ayon si Lloyd sa iminungkahi nito for the very first time. Deep inside ay kilig na kilig ito. Yun daw talaga ang matagal na nitong hinahangad. Ngunit hindi nito inasahang bigla-bigla na lang itong mahuhulog sa lap niya ng ganon. Hindi daw nito malaman ang gagawin sa puso niyang kumakabog. Hindi daw kasi ito handa para doon, at too much ito para makayanan niya. Pinagpawisan nito sa kaba at kung ano-ano na nga ang naisip. Tinanong naman ng handler ano daw ang problema. Pagod na daw ba siya? Kung oo daw ay hindi din ito pwedeng mag-time off. Lumingon naman si Lloyd at sinabing okay lang daw ito at wala namang problema. Paalala naman ng handler na ayusin daw nito ang sarili niya. Huwag daw nitong kalilimutan na kapag nag-fail ang Operation Strix, maaaring mawala na sa kanila ang chance na makalapit kay Desmond forever. Ang anumang significant na pagbabago daw sa kanilang approach ay maaaring makasira sa kanilang misyon. Kaya naman, humanap daw ito ng paraan upang manatili si Yor Briar sa posisyon niya. Nagising naman si Fiona sa katotohanan at ano daw ba ang iniisip nito. Samantalang si Twilight ay sumagot lang ng yes, ma'am. Tama daw kasi ito, huwag din daw nitong kalimutan ang nangyari kay Wheeler. Anumang maliit na chink sa plano nila ay maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Naging naive daw ito sa pag-aakalang maayos niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng date nila kahapon. Bago pa daw nito ma-advance ang Desmond plan, mukhang kakailanganin muna nitong makadevelop ng complete understanding kung sino ba talaga si Yor. Nagtaka naman ang wise agent at tinanong kung sa tingin niya ba ay may mga skeleton sa closet nito o mga sekretong tinatago. Naisip naman ni Fiona na ang Yor Briar daw na yun ay mukhang malakas na kalaban dahil ganun daw nito pinahihirapan si Twilight. Lumipat naman ang eksena sa may Eden Academy. Nang magring na ang bell, sinabi ni Henderson na dismiss na daw ang klase at mag-ingat daw sila sa pag-uwi. Excited namang sumagot ang lahat ng yes sir. Samantala, hinarap ng inis na si Damian si Anya at tinawag itong Ago. Nakita niya daw kasi siyang tumitingin ito at ngumingisi sa kanya habang language studies nila. Sagot naman nitong hindi daw. Nagkakamali lang siya. Pero wika nitong siya daw ang nagkakamali sa pag-iisip na ang hampas lupang gaya niya ay karapat-dapat sa pagtingin sa kanya. Ngunit muling sinabi ni Anya na hindi naman daw niya ito tinitignan. Nakisali naman si Yuan at sinabing pawang katotohanan lang daw ang sinasabi ng bossman nito. Dama pa daw ito sa harap niya. At tinawag niya din itong peasant. Samantala, si Becky sa likod ay napapaisip lang kung ilang beses niya na daw bang nasaksihan ang palabas na yun dati. Nag-walk out na nga si Damian kasama ang mga kaibigan nito. At sinabi naman ng naiwan na si Anya na si Sion Boy daw ay mananatiling jerko forever. Nainis naman si Becky at sinabihan itong kailangan niya daw maging totoo. Nagtaka naman si Anya since palagi naman daw itong honest at good girl. Ngumiti naman si Becky at sinabing hindi nga daw ito honest sa sarili niya tungkol sa nararamdaman niya. Nais daw nitong ilagay niya ang kamay niya sa kanyang puso at pag-isipang yun mabuti. Sinunod naman ito si Becky at na-imagine ang mga mapang-asar na looks ni Damian. Dahil doon, sagot nitong jerko pa din daw ito. Hindi naman makapaniwala si Becky dahil napaka-inconsistent daw nito. Muli, inulit ni Anya na honest at good girl daw siya. Pagka-uwi sa bahay, sinalubong ni Bond si Anya habang nag-welcome back naman dito si Yor. Tinanong ni Anya kung nakabalik na ba daw ang papa niya at sagot ni Yor na ang sinabi nito ay medyo late daw siya dahil sa trabaho. Nag-suggest naman itong tulungan siya sa homework bago pa maghapunan. Naghanda ito ng mainit na inumin para sa kanyang dalawa.
Nang makapagpalit ng pambahay nila, nagsimula na nga sila sa paggawa ng homework ni Anya. Sumagot itong 18/30 daw yung ammunition dahil submachine gun yun. Tinuro naman ni Yor na pwede daw nitong ma-reduce ang fraction na yun sa 3/5. Na-shock tuloy si Anya dahil bigla na lang daw may sinabing smart ang mama niya. Hindi naman inasahan ni Yor ang komento nito. Paliwanag niya, palagi daw kasi nitong nakikita si Lloyd na tinuturuan siya nun, at sa tingin niya ay tumatak na ito sa kanya. Napangiti ito nang isiping lahat daw ay kayang gawin ni Lloyd. Sobrang talino nito at nakakabilib. Curious tuloy siya kung ganun ba talaga ito. Hindi naman alam ni Anya kung ano ang isasagot dito. Tinanong pa ni Yor kung anong klaseng mga lugar daw ba ang tinirhan nila dati bago sila pumunta sa lugar na yon. At na-blank si Anya dahil sa isip-isip nito, hindi niya naman talaga tatay yon. Kaya naman, sagot niya na lang na sobrang tagal na daw nun kaya nakalimutan niya na. Oo nga naman, sagot ni Yor. Siguradong sobrang liit pa daw niya nun at nag-sorry ito sa kanya. Habang nakatitig kay Yor, biglang tinanong ni Anya kung interesado daw ba ito sa papa niya. Nagulat si Yor at itinanggi yon. Hindi daw ganun yon. Paliwanag niya, paper marriage lang naman daw sila. At hindi daw appropriate kung makikialam sila sa buhay ng isa't isa. Kalimutan na daw nila yon. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Anya. Ginaya nito ang payo ni Becky at sinabihan siyang kailangan niyang maging totoo. Ilagay daw nito ang kamay niya sa kanyang puso at isiping mabuti yun. At kung ganon, magiging good girl din daw ito. Napatigil si Yor dahil doon at sinunod naman ang sinabi nito. Ramdam niya ang pagkabog ng dibdib niya nang isipin si Lloyd. Kaya naman, inamin nitong maaaring tama daw siya. Siguro nga daw at in love na ito kay Lloyd. Hindi inasahan ni Anya ang naging sagot nito at nablonka siya. Tinanong na lang niya kung mas mahal niya pa daw ba ito kesa sa Omo Rice. Sobrang nagbablush si Yor at hindi daw ganun yun. Ibang klaseng pagmamahal daw yun na hindi niya maikukumpara sa Omo Rice. Inamin naman ni Anya na mahal niya din daw ang papa niya, nang mas higit ng unti sa Omo Rice. Natawa na lang si Yor at sinabing ganun ba? Pero kahit daw ang pagmamahal na yun ay medyo naiiba sa ibig nitong sabihin. Takang-taka naman si Anya at tinanong kung katulad ba daw kung gaano nito kamahal ang karton. Sa isip-isip ni Yor, para kay Lloyd, ang marriage na yun ay isang kontrata lamang. At hindi daw siya ang tipo ng tao na maaaring mamuhay ng normal na buhay lang. Hindi daw tulad ni Anya, hind siya good girl. Kaya naman hiniling nito kanya na isikreto lang daw yun mula kay Lloyd. Dapat daw ay mangako ito sa kanya. Tumungo naman si Anya at nangako dito. Saktong dumating naman na si Lloyd at nag-welcome back dito si Yor. Naisip niyang maaari nga daw nagiging selfish ito, maaaring hindi siya swak para doon, pero kahit na, nais pa din daw niyang protektahan ang lugar na yon. Bigla namang nag-request ng Omo Rice si Anya sa papa nito. Napaisip si Lloyd at mukha okay naman daw yon. Pero tinanong niya muna kung okay lang si Yor dun. Oo naman daw, mahal niya ang, napatigil ito bago sinabing mahal niya ang Omo Rice. Napaisip tuloy si Lloyd na gusto pala ni Yor ang Omo Rice. Lumipat naman ang eksena sa ibang araw kung saan nanunood ng TV si Bond. Nakatitig lang ito doon at narinig ang tungkol sa blood type horoscope. Saktong inaya naman na siya ni Lloyd na lumabas, pero focus lang ito sa pinanunood niya. Ayon sa ulat, ang outlook daw ay pinaka-bright para sa mga type A. Maghanda daw sila sa isang fateful na encounter. Napatingin naman si Bond sa bowl niya at nakita ang spelling ng ngalan nito. Kaya naman, inisip nitong type B siya for Bond. Sinabi sa show na mukhang napakalubha daw ng sitwasyon para naman sa mga type B. Nang inag tuloy sa takot si Bond nang marinig ito sa pag-aakalang siya yun. Mag-ingat daw ang mga type B kapag nasa labas sila. Huwag daw silang magsusuot ng itim, or else ay delikado daw ang buhay nila. Nagtataka naman si Lloyd sa ikinikilos nito. Hawak niya na ang leash ngunit hindi pa din lumalapit si Bond. Tanong niya kung ano daw ang problema at ayaw daw ba niyang umalis. Hindi ito mapakali doon at sinusubukang mag-trigger ng premonition upang makumpirma ito. Ngunit lumapit na si Lloyd at kinabit ang leash niya. Aalis na daw sila. Gayunpaman, sobrang nababahala si Bond dahil black ang suot-suot nitong collar. Dahil dun, nagwala siya at pilit na tinatanggal ang suot-suot niya.
Nainis naman si Lloyd at tinanong kung ayaw niya daw ba ang collar na suot niya. Tinuro ni Bond ang collar na nakalagay sa gilid at nagulat naman si Lloyd doon. Mas gusto pa daw bang nitong isuot ang collar na nabili ni Yor by mistake? At hindi naman ito pumayag umalis na hindi masususot yun, kaya't nang lumabas sila, pinagtitinginan ng mga tao si Bond. Ang suot kasi nitong collar ay napapaligiran ng matatalim na spikes. Gayunpaman, muling kinabahan si Bond nang ma-realize na ang post nito ay kulay itim. Nakakita siya ng painter at dali-daling tumakbo papunta dito. Nahila na nga si Lloyd dahil doon at panay kahol lang si Bond. Ang nais kasi niya ay mapintahan sana ng ibang kulay ang pa niya. Hindi naman makapaniwala ang painter sa paglapit nito at natakot. Todo sorry tuloy si Lloyd dahil sa nangyari. Aniya, sobrang pabago bago daw ang kilos nito. Halatang hindi mapakali si Bond doon. Tingin siya ng tingin sa paligid. Inisip kasi nitong masasagasaan siya, o kaya naman, ay pagtutulungan ng napakaraming aso. Curious tuloy si Lloyd kung yun ba ay dahil test subject daw ito sa Project Apple. Inalala niya ang sinabi ng handler na ang aso niya daw ay ganun din minsan. Masyado daw siguro silang matalino para sa kanilang kapakanan. Kadalasan ang ginagawa lang daw niya ay hayaan itong kumain ng something na sobrang sarap. At dahil dun, napapakalma na nito ang aso niya. Sinusubukan namang tignan ni Bond ang hinaharap at bigla itong nagulat sa nasaksihan niya. Naghanda ng special gourmet dinner si Lloyd para lamang sa kanya. At sobrang saya ni Yor para dito. Si Anya ay nainggit naman dahil siya ay wala. Dahil dun, natakam ito at napakahol sa saya. Kiniskis nito ang fur niya kay Lloyd dahilan upang patigilin siya nito. Tumatama daw kasi ang spike sa kanya at ang sakit. Pagkauwi sa bahay, sa kabusugan ay nakatulog na nga si Bond. Isa daw itong magandang araw.